Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Ang White Lily Cold Flame. Gagamitin mo na ba sa wakas ang trump card mo? Nang maramdaman nila ang napakainit na temperatura, namangha ang 4 na Golden Dragon Guards. Gayunpaman, walang masyadong nataranta. Sa halip, ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay kumurba sa bahagyang ngiti. Hindi na nag-atubili pa si Daryl. Kinaway niya ang kanyang kamay at inihagis ang White Lily Cold Flame papunta sa 4 na Golden Dragon Guards. Daryl, pangungutya ni Leonardo, ang White Lily Cold Flame ay ang nangungunang mahiwagang apoy sa mundo, at napakalakas nito, ngunit huwag mong ipagpapalagay na wala itong kapantay. May binawi si Leonardo mula sa kanyang katawan. Ito ay bilog at nagpalabas ng malamig at malabo, nagyelong asul na liwanag. Nararamdaman ni Daryl ang matinding enerhiya sa loob nito. Pita! Ano yan? Sumimangot si Daryl, nagulat siya, at naghinala. Kaswal na ibinaliktad ni Leonardo ang kanyang kamay habang sinasalubong ng 4 na Golden Dragon Guards, ang White Lily Cold Flame. Ang bolang kristal ay naglabas ng daloy ng purong enerhiya na agad na bumuo ng malakortina ng tubig na barrier na pumaligid sa 4 na Golden Dragon Guards. Napilitang huminto ang White Lily Cold Flame nang makalapit ito sa barrier. Ano? Nagulat si Daryl. Dapat kayang sunugin ang lahat ng White Lily Cold Flame, ngunit naharangan ito ng hindi inaasahan. Ano ang kakaibang bolang kristal na ito? Ano sa palagay mo, Daryl? Kumurba ang mga labi ni Leonardo habang pinagtatawanan niya ito. Gusto mo pa bang ipagpatuloy ang labanang ito? Ang bagay na ito ay tinawag na Cold Marrow Firebed, isang kayamanan na ipinasa mula sa mga sinaunang panahon. Isang grand weapon na maaaring labanan ang mahiwagang apoy ng mundo. Si Leonardo ay umasta na parang nagtagumpay na siya kahit na medyo nag-alala talaga siya. Sinusubukan lang niyang takutin si Daryl. Ang bola ng kristal ay hindi isang sinaunang artifact, o tinawag na Cold Marrow Firebed, inimbento lang ni Leonardo ang pangalang iyon. Ang tawag talaga dito ay 10,000 Year Frost. Ito ay pambihira dahil maaari nitong pigilan ang ordinaryong apoy at pansamantalang harangan ang White Lily Cold Flame, ngunit pansamantala lamang. Kung si Daryl ay magpupumilit ng kaunti pa, magagawa ng White Lily Cold Flame na sirain ang barrier. Si Leonardo ay mapanira at tusong nilalang. Kusa niyang binubuo ang isang magarbong pangalan para sa 10,000 Year Frost upang takutin si Daryl at masira ang kanyang kumpiyansa. Pita! Ang Cold Marrow Firebeds. Meron bang ganoon sa mundo? Medyo nataranta si Daryl. Matapos ang maraming taon, si Daryl ay naging mas kalmadong tao dahil natutunan niyang manatiling hindi nagpapatinag. Hindi siya madaling nalilinlang. Gayunpaman, nataranta siya, kaya inakala niyang totoo ang lahat. Hindi niya alam na maaaring wasakin ng White Lily Cold Flame ang barrier kung nagpursige pa siya ng kaunti. Leonardo. Sumigaw ang Emperor, huwag ka nang makipaglokohan sa kanya, patayin mo na lang siya. Ang 4 na Golden Dragon Guards ay umusad kasama ang dosenang mga Martial Emperor. Halos 20 mga elite ang tumaas ng kanilang mga kamay ng sabay-sabay habang ang nakakatakot na puwersa ay namuo ng napakalaking bagyo sa gitna ng ere. Sina Pangtong, Yuan Tiangang at ang iba pa ay nababalisa para kay Daryl, sabay-sabay silang bumulalas. Master, ingat ka! Mag-ingat ka! Habang sumisigaw sila, lahat ng kasama ni Pangtong ay nais na lumipat patungo kay Daryl, ngunit masyadong maraming mga kalaban. Ang ihip ng malupit na aura ay dumiretso patungo kay Daryl sa isang iglap. Anak ng... Nagulat si Daryl, mabilis niyang tinipon ang kanyang purong lakas upang sanggain ang puwersang yon. Boom! Sa isang iglap lang ng mata, dumating ang bagyo ng enerhiya, tumama kay Daryl. Nanginginig ang lalaki bago siya dumura ng napakaraming dugo at tumilapon pa atras. Nangyari iyon kahit na ginamit niya ang kanyang purong enerhiya upang ipagtanggol ang kanyang sarili at upang maiwasan ang dagok mula sa 20 mga elite. Pumunta ka na sa impyerno, Daryl. Bago lumapag sa lupa si Daryl, walang ekspresyong sumigaw si Leonardo. Pagkatapos, inilabas niya ang kanyang mahabang espada at sinaksak ng mariin ang kalaban. Ascension of the Nine Dragons.
Sa pinakakritikal na sandali, napangisi si Daryl ng kanyang mga ngipin, habang tiniis niya ang sakit sa kanyang katawan. Pagkatapos ay sumigaw siya ng utos niya. Roar! Ang lugar ay kumislap ng maliwanag sa ginintuang ilaw, habang ang siyam na ginintuang mga dragon ay sumugod patungo kay Leonardo. Boom! Hindi minaliit ni Leonardo ang kanyang kaaway, mabilis niyang ginamit ang kanyang espado upang sanggain ang atake ng mga dragon. Sinamantala ni Daryl ang pagkakataon para tumalikod at tumakas. Ayaw niyang tumakas dahil sa sobrang kahihiyan. Gayunpaman, wala na siyang ibang magagawa pa. Napakaraming mga elite sa palasyo, kasama pa ang Golden Dragon Guards. Masyado silang napakalakas, lalo na si Leonardo, na nakaharang sa White Lily Cold Flame ni Daryl. Kung nagpatuloy siya sa labanan, mamamatay siya. Tatakas ka na ba? Kinutya ni Leonardo habang pinamunuan niya ang grupo ng mga elite para pilasin si Daryl. Sa isang iglap lang ng mata, magkasunod na naglaho ang dalawa sa palasyo. Nang dumating si Daryl sa dulo ng palasyo, nakita niyang malapit na sa likuran niya si Leonardo. Labis siyang nag-aalala. Pita! Alam ni Daryl na si talagang papatayin siya ni Leonardo. Naisip niyang baka mahanap niya ang 4 na dragons at 4 na phoenix para sa kanilang tulong, marahil ay bibigyan siya ng mga ito ng pagkakataong makatakas. Daryl! Biglang binilisan Leonardo pumunta sa kanya, at sumigaw, huwag ka nang manlaban at tanggapin ang kapalaran mo. Inilabas niya ang kanyang panloob na enerhiya, at agad na itinaas ang kanyang kamay upang magbigay ng mabangis na atake sa likuran ni Daryl. Itinutok niya ito sa kanyang puso. Itinuon ni Leonardo ang kanyang panloob na enerhiya sa pag-atak mula sa kanyang palad at ipinadala niya ito ng kasing bilis ng kidlat. Ito ay napakalakas na atake. Si Daryl ay labis na sabik na tumakas, at kasabay nito, si Leonardo ay masyadong mabilis para sa kanya. Alam ni Daryl na hindi na siya makakaiwas, kaya't lumingon siya upang salubungin ang atake. Tinaas niya ang isang palad upang harangan ang suntok ni Leonardo. Boom! Kapwa nagkasagupaan ang magkabilang palad, at halos manginig na ang hangin. Agad na nawasak ang panloob na enerhiya ni Daryl habang nanginginig at nahulog siya mula sa ere. Si Leonardo ay nasa rurok ng antas ng Martial Emperor. Kung nangyari ito sa karaniwang pagkakataon, hindi matatakot si Daryl na harapin siya. Gayunpaman, hinarangan ni Daryl ang biglaang pag-atake ng palad nang hindi pa siya handa. Matapos niyang sanggain ang atak mula sa palad, naramdaman ni Daryl na parang lahat ng meridian sa kanyang katawan ay nasira. Pinahihirapan siya ng matinding sakit, napakahirap. Hush! Pagkatapos, nahulog ang katawan ni Daryl sa katubigang pumapalibot sa palasyo. Ang nasabi katubigan ay ang New World Saint River. Ito ay mahaba, malawak at malalim. Sa sandaling humampas ang katawan ni Daryl sa ibabaw ng tubig, umikot pa atras ang kanyang mga mata, at halos himatayin siya. Mabilis na lumubog ang kanyang katawan sa tubig. Hindi ako pwedeng mamatay. Napagkasunduan nila ni Yvette na magkita sa Moonlight Lake, kaya't hindi siya maaaring mamatay. Nagulat ang katawan ni Daryl sa malamig na tubig, dahilan para mas lalo siyang magising. Sinubukan niyang sabihin sa sarili na kailangan niyang lumutang patungo sa ibabaw. Sa kasamaang palad, ang katubigan ay maanod, at maraming mga vortex sa ilalim ng tubig. Sa sandaling naramdaman niya ang mga vortex, agad siya nahila doon bago pa man siya magkaroon ng reaksyon. Sugatan na si Daryl ay bago siya nahulog sa katubigan at kailangang labanan ang malakas na vortex. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang sarili at hinayaang hilahin siya sa ilalim ng ilog. Nakadama ng kawalan ng pag-asa si Daryl pero miserable siyang napatawa. Ibig bang sabihin nito ay mamamatay na siya? Ganun lang? Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kamatayan. Samantala, sa pampang ng ilog. Hush! Dahan-dahang lumapag sa lupa si Leonardo. Ngumiti siya habang nakatingin sa katawan ni Daryl na mabilis na lumubog sa katubigan hanggang sa maglaho ito. Alam ni Leonardo na ang katubigan ay napakalalim, ngunit hindi niya matiyak ang lalim nito. Ang tubig ay meron ding hindi mabilang na malakas na mga vortex. Si Daryl ay malubhang sugatan, kaya't kahit na siya ay may kasanayan, hindi siya makakatakas sa kamatayan kung mahihigop siya ng mga vortex. May grupo ng mga elite ng New World Palace ang tumayo sa likuran ni Leonardo, nasisiyahan sila. Akala nila patay na si Daryl.
Bumuntong hininga si Leonardo at kinaway ang kanyang kamay. Mga kapatid, bumalik na tayo sa palasyo, at iulat sa kanyang kamahalan na si Daryl ay patay na. Ayos! Ang grupo ng mga elite ay nagdiwang. Ang labanan sa bukana ng palasyo ay malapit nang matapos. Sina Pangtong at Yuan Chang'an, at ang iba pang mga elite ay may espiritual na ugnayan kay Daryl at sa kanyang 7 treasures, exquisite pagoda. Alam nilang nasa panganib siya, kaya't mabilis silang naglaho at bumalik sa pagoda. Namutla ang mukha ng emperor nang naglaho ng sabay-sabay ang 700 mga elite. Nang bumalik si Leonardo, tinanong ng emperor, Leonardo, naabutan mo ba si Daryl? Kung si Daryl ay makakatakas muli, ito ay magiging malaking kahihiyan sa New World Royals. Mag-ulat sa iyong kamahalan. Ngumiti si Leonardo at magalang na sinabi, halos nabugbog na sa kamatayan si Daryl bago siya nahulog sa katubigan. Maanod ang tubig, at ang ilog ay may vortex zone. Wala siyang pagkakataong makaligtas mula roon. Mabuti, mabuti. Ayos! Tuwang-tuwa ang emperor habang tumawa siya ng malakas. Sa wakas nagawa ko ng puksain ang nakakainis na taong ito. Mabuti! Tumingin siya sa paligid bago niya sabik na inanunsyo, magaling ang ginawa ninyo sa pagpuksa kay Daryl ngayong araw. Lahat kayo ay gagantimpalaan. Salamat, kamahalan! Si Leonardo at ang iba pang mga elite ay lumuhod at tumugon ng may pasasalamat. Mahusay, maari na kayong umalis. Ngumiti ang emperor at itinaas ang kanyang kamay, pagkatapos, humakbang siya papunta sa kwarto ni Yvette. Ang pagkamatay ni Daryl ay hindi maiiwasan, at dapat niyang sabihin sa kanyang anak na babae ang balita para sumuko na siya sa kanyang pag-asa. Hindi nagtagal, nakarating siya sa kwarto ni Yvette. Amang emperor. Binati siya ni Yvette kaagad pagpasok ng emperor sa silid, siya ay balisa at nag-aalala. Anong nangyari sa bukana ng palasyo ngayon lang? May nagtangka bang pumasok? Nagkaroon ng mabangis na labanan sa bukana ng palasyo, at ang buong palasyo ay nagulo. Nag-alala si Yvette kung natuklasan nila si Daryl. Yvette. Ngumiti ng bahagya ang emperor habang pinag-aaralan ang ekspresyon ng kanyang anak. Sinabi niya, masyado kang nababalisa. Nag-aalala ka ba para kay Daryl? Bueno, hindi mo na kailangang magpanggap. Masasabi ko sa iyong napigilan ko si Daryl noong siya ay tumatakas palabas ngayon. Nakabaon na siya sa katubigan. Ano? Si Yvette ay nanginginig at sumuray pa atras hanggang sa makaupo siya sa phoenix bed, labis siyang natulala. Patay na si Daryl. Hindi. Hindi yan totoo. Sinabi siguro yon ni Dad para sumuko ako. Si Sloan, nakatabi niya, ay walang imik. Ang kanyang magandang mukha ay naging madilim. Pinatay ng kanyang kamahalan si Daryl. Makalipas ang ilang segundo, nagkaroon ng reaksyon at umiyak si Yvette. Hindi totoo iyan. Amang emperor, nagsisinungaling ka sa akin, di ba? Ako ang emperor, bakit ako magsisinungaling sa iyo? Sagot ng emperor. Hindi. Labis na umiling si Yvette habang walang tigil ang pag-agos ng luha. Hindi siya mamamatay, hindi siya mamamatay. Pagkatapos, tumingin si Yvette sa emperor na may matinding kalungkutan. Bakit? Bakit mo yun nagawa? Bakit? Malungkot ang emperor nang makita si Yvette na sawi ang puso, ngunit mariin niyang sinabi na may malamig na mukha. Nakikita ni Daryl ang New World Palace bilang kalupaang walang nagmamay-ari, pumupunta siya kapag gusto niya. Pinukaw niya pa ang mga royal at pinatay ang ating country secretary. Masyado siyang malaking sakuna para manatiling buhay. Kung hindi ko siya papatayin, mahihirapan akong puksain ang puot sa aking puso. Nagalit ang emperor habang isinisigaw niya, Yvette, gaano mo man kagusto si Daryl, patay na siya ngayon. Kailangan mo na siyang sukuan. Sundin mo ang kalooban ko at maghintay para sa paligsahan sa martial arts para sa kasal. Pagkatapos, mamuhay ng maligaya magpakailanman, kasama ang iyong prince consort. Pagkatapos nito, ang emperor ay lumabas ng silid. Daryl! Masakit na tumingin si Yvette sa kalangitan ng gabi sa labas ng palasyo. Patawad, lahat ng ito ay kasalanan ko. Kasalanan ko lahat. Hindi mapigilan ang pagdaloy ng luha sa kanyang mukha, sawi ang kanyang puso. Samantala, sa ilalim ng katubigan, naramdaman ni Daryl ang kanyang mundo na umiikot,
at ang kanyang katawan ay patuloy na lumubog sa malakas na paghigop ng vortex. Malamig ang tubig, at si Daryl ay medyo tuliro at desperado. Nako! Bakit wala pa rin ako sa pinakailalim ng katubigan? Ganito ba talaga ito kalalim? Medyo nagtagal bago tuluyang lumubog si Daryl sa pinakailalim ng ilog. Labis siyang namangha. Gaano kalalim ang katubigang ito? Kahit na hindi niya siya sigurado, ang hula niya ay hindi lilihis mula sa aktwal na numero. Nagulat pa rin, tumingin sa paligid niya si Daryl, wala ng vortex sa ilalim ng ilog, ngunit ang kalidad ng tubig ay kakilakilabot. Wala naman siyang makita. Pita! Sugatan ako, kaya't hindi ako makakalangoy palagpas ng vortex zone. Malulunod naman ako kung mananatili ako sa ilalim ng tubig. Si Daryl ay isang martial emperor. Kahit na siya ay malubhang nasugatan, maaari pa rin niyang mapigilan ang kanyang hininga sa ilalim ng tubig ng ilang sandali. Gayunpaman, hindi ito isang pangmatagalang solusyon, lalo na't kung siya ay nasa libu-libong metro sa ilalim ng tubig. Ang lalim ay magpapabilis sa paglala ng kanyang pinsala. Nararamdaman na ni Daryl habang nauubos ang enerhiya mula sa kanyang katawan. Hindi, kailangan kong ikutan ang vortex at subukang lumangoy pa itaas. Lumangoy si Daryl pasulong sa ilalim ng ilog. Ang pinakailalim ng ilog ay puno ng mga halamang tubig, hindi ito nakatulong. Naharangan ang paningin ni Daryl, kaya hindi siya malinaw na nakakakita. Hindi niya talaga masabi ang direksyon. Maaari lamang siyang sumulong ng bulag habang ginagabayan ng kanyang damdamin. Maya-maya pa, may nakapang matigas si Daryl. Maingat niyang dinamdam ito gamit ang kanyang daliri, parang pader ito. Gustong tumawa ni Daryl. Pader ba ito ng New World Royal City? Nahawakan ko na ang pader ng syudad. Kung lalangoy ako pataas sa kahabaan ng pader, walang vortex. Labis na nasasabik si Daryl, ngunit hindi nagtagal, naramdaman niyang may mali. Hindi ito tama. Nasa ilang libong metro siya sa ilalim ng tubig. Kahit na ang pader ng New World Royal City ay malalim na nakaugat, aabot ba ito ng ganito kalalim? Si Daryl ay nagpatuloy na lumangoy pa itaas habang umuungol sa kanyang puso. Matapos niyang lumangoy pa itaas ng ilang metro pa, nakita niya ang malalim at madilim na lagusan. Bakit may isang malaking kanal sa ilalim ng katubigan? Natigilan si Daryl, pumasok siya, upang tingnan ito ng mabuti. Labis siyang namangha. Ang lagusan ay humantong sa mahabang lakarang inukitan ng bluestone. Ang bukana ay natatakpan ng latak dahil matagal na itong nasa ilalim ng tubig. Saan to? Nausisa si Daryl. Pumasok siya sa lagusan at lumangoy. Nagulat siya nang napansin niyang may napakahabang pasilyo dito, ngunit hindi niya alam kung saan ito hahantong. Habang papalalim siya, unti-unting lumapad ang lukab. Sa wakas ay naabot niya ang dulo pagkalipas ng ilang sandali. Nanginginig si Daryl nang makita ang eksena sa harapan niya. Ito ay isang napakalaking sira-sirang gusali na may nabiyak na mga pader at puno ng mga semento. Napakalaki ng espasyo at maraming mga gumuhong gusali. Bakit merong malaking tumpok ng mga sira-sirang gusali sa ilalim ng katubigan? Sinubukan ni Daryl na pigilan ang kanyang pag-usisa at nagpatuloy na lumangoy pasulong. Matapos ang halos kalahating oras, ang paligid ay lumiwanag hanggang sa nakita ni Daryl ang isang palasyo sa kanyang harapan. Palasyo to dati. Nasasabik si Daryl nang makita ang palasyo sa ilalim ng dagat, ipinagpalagay niya na dati itong maluwalhati. Ngunit hindi bababa sa 1,000 metro ang layo namin mula sa antas ng lupa. Ang New World Royal City ay nasa taas, bakit may palasyong nakalibing sa ilalim nito? Hindi alam ni Daryl na nakakita siya ng katibayan ng isang sinaunang dinastya, ang The Ghost Dynasty. Ito ang dinastya na namuno sa kontinente ng New World ng halos 1,000 taon. Medyo advanced din sila. Ang mga ninuno ng New World Royals ay pinatalsik ang dinastyang The Ghost. Pagkatapos ay itinayo nila ang Royal City sa lugar ng dating The Ghost Palace. Ang timeline ng mga kaganapan ay nagpatunay na ang pagkaguho ng The Ghost Dynasty ay nakatago sa ilalim ng tubig sa loob ng halos 2,000 taon. Nakatitig ang mata ni Daryl sa palasyo ng ilalim ng tubig na nasa harapan niya. Sa wakas, nakabalik na rin siya sa kanyang katinuan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang napunta sa nasirang lugar.
Bumilis ang tibok ng puso ni Daryl habang lumangoy sa paligid ng inabandunang palasyo upang saliksikin ang lugar. Ang palasyo ay halos kasing laki ng palasyo ng bagong daigdig. Mukhang mayroon itong libong mga silid at dosenang mga bulwagan. Matapos niyang daanan ang lugar ng ilang sandali, dumating si Daryl sa isang gumuho na silid ng palasyo. Napansin niya na ito ay naiiba sa iba pa, mayroon itong maraming mga kaldero ng eliksir. Bukod sa mga kaldero, maraming mga bote ng batong, lunsyan para sa mga eliksir at tabletas sa mga istante. Mayroong hindi bababa sa ilang daang mga botelya ng batong, lunsyan. Chinang na! Bakit maraming kaldero ng eliksir dito? Umirap ang tingin ni Daryl. Marahil siya ay nasa isang lugar siya kung saan sila gumagawa ng mga eliksir. Nasasabik siya. Mabilis siyang sumulong upang suriin ang mga botelya ng batong, lunsyan, kalahating lakad at kalahating langoy sa paligid ng lugar. Napatulala si Daryl nang makita ang mga nakasulat sa mga botelya ng batong, lunsyan. Batong, lunsyan na tableta, walang hanggang elixir, 9 na patak ng petal powder. Napakaraming mga tabletas na dekalidad. Ang mga elixir na tableta ay naitala sa walang hanggang elixir na manual, ngunit ang mga materyales na kinakailangan upang makabuo ng mga ito ay napakabihira. Halimbawa, ang 9 na patak ng petal powder ay nangangailangan ng isang bihirang halaman ng Infernal Heart upang magawa ito. Mahanap lamang ang isang tao ng damo malapit sa ilalim ng lupa na magma, kaya napakahirap na makagawa ng elixir na iyon. Ang emperador ng dinastyang Dagoste ay mahilig sa sining ng pagpipino ng mga elixir at tabletas. Sa makatuwid, inanyayahan niya ang maraming mga maestro ng elixir na gawin ang mga elixir para sa kanya. Sa kasamaang palad, ang dinastya ay nawasak bago siya magkaroon ng oras upang tamasahin ang mga ito. Huminga ng malalim si Daryl, hindi niya mapigilan ang kanyang panloob na kagalakan. Ang isa ay pagpapalain pagkatapos nilang makaligtas sa isang sakuna. Malubhang nasugatan siya at kailangan ng elixir upang makabawi. Siya ay maswerte na makita sa napakarami sa kanila. Mukhang nabiyayaan siya ng napakarami, kaya't hindi niya kayang sayangin ang mga ito. Kinuha ni Daryl ang mga bote ng batong, lunsyan sa harapan niya at kinain ang mga tabletas ng walang pag-aalangan. Pagkatapos nito, kinuha niya ang 9 na patak ng petal powder, walang hanggang elixir, at batong, lunsyan na tableta. Gayunpaman, ang mga iyon ay mga gamot para sa pampalusog. Sa makatuwid, hindi ito makakasama sa kanya, kahit na kumain siya ng higit pa sa mga tabletang iyon, at si Daryl ay kumain ng daang mga elixir na tabletas ng sabay-sabay. Gayunpaman, nakalimutan ni Daryl ang isang mahalagang punto. Ang isa ay hindi dapat madaliin ang pag-inom ng elixir na mga tableta kung ang isa ay lubhang nasugatan, lalo na kung nais ng isang beses na uminom ng maraming tabletas. Matapos niyang kainin ang mga elixir na tabletas, pinagsisisihan ito ni Daryl nang maramdaman niya ang isang agos ng init na umusbong sa buong katawan niya. Naging mas malakas ang nasusunog na pandamdam habang inaatake nila ang nerbiyos ni Daryl. Arch! Sumigaw si Daryl habang gumulong sa lupa. Kung alam ko lang, hindi ko sana kinain ang mga ito ng napakabilis. Si Daryl ay umungol ng isang reklamo sa kanyang puso, gusto niyang umiyak. Matapos niyang ipagpatuloy ang pag-ikot ng kanyang katawan, sa wakas ay nahimatay siya. Natulog si Daryl at nagkaroon ng mahabang panaginip. Pinangarap niya ang kumpletong kadiliman, ngunit may isang ilaw na stream sa harap niya. Tumakbo siya sa dilim at patungo sa ilaw. Sa wakas, dahan-dahang iminulat ni Daryl ang kanyang mga mata. Napagtanto ni Daryl na lumulutang siya sa dagat. Nawala ang nasusunog na sensasyon sa kanyang katawan, ngunit isang walang kapantay na puwersa ang pumalit dito. Huminga ng malalim si Daryl, hindi niya masabi na nasasabik siya. Isang antas 5 martial emperor. Hindi inaasahan, nakaligtas siya sa isang sakuna, ngunit ang kanyang lakas ay bumuti. Tumingin sa paligid ng malawak na dagat si Daryl na may kaba. Hindi ba siya nasa isang moat noong siya ay nakumatos? Napakamot ng ulo si Daryl habang sinusubukan itong alamin. Napagpasyahan niya na ang moat ay dapat na konektado sa dagat. Inalis ni Daryl ang kanyang saloobin at mabilis na lumangoy sa pampang. Gayunpaman, naramdaman niya na mayroong isang bagay na hindi tama habang siya ay patuloy na lumangoy. Ito ba ang lungsod ng Donghae? Titang na!
Naanod ba ako mula sa moat ng palasyo ng bagong daigdig hanggang sa world universe? Mapait na tumawa si Daryl. Nang marating niya ang dalampasigan, nakita niya ang 4 na figura na papalapit sa kanya mula sa kung saang malapit. Lahat sila ay mukhang balisa. Sila ay ang kanyang mga matatalik na kaibigan, ang 4 na magkakapatid na Dixon. Pinunong sekta. Sa parehong oras, nakita din ng 4 na magkakapatid si Daryl. Nagtataka silang sigaw at mabilis na sumugod sa kanya. Nang marating nila siya, pinunasan ni Zephyr ang pawis sa noo at bulalas. Sectmaster, sa wakas natagpuan ka namin. Sinimbus at ang iba pang 2 lalaki sa tabi niya ay labis ding nasasabi. Tuwang-tuwa din si Daryl. Tinanong niya, bakit ka nandito? Nagkatinginan ang 4 na magkakapatid, at pagkatapos ay nagbuntong hininga si Zephyr. Pinunong sekta, may nangyari sa pamilyang Carter. Nahihiya si Zephyr nang iulat niya ang matinding balita. Ano? Nagulat si Daryl, mabilis niyang tinanong, ano ang problema? Kinuyom ni Zephyr ang mga kamao, habang isinalaysay ang kwento kay Daryl. Matapos ang insidente sa sinaunang nitsyo ni Lubu, lahat ng mga sekta ay bumalik sa kanilang mga kontinente, ngunit hindi umalis si Gonggong. Alam niya ang tungkol sa relasyon sa pagitan ng pamilyang Carter at Daryl, kaya't kusa niyang pinuntahan ang kanilang tahanan at pinilit silang isuko si Daryl sa kanya. Sa parehong oras, kailangan din ng pamilya Carter na ibigay sa kanya si Diao Chan. Kung sa bagay, si Diao Chan ay babae ni Lubu, at naniniwala si Gonggong na makikipag-away siya kahit kanino. Galit na nagpatuloy si Zephyr. Sa panahong iyon, nagpunta si Gonggong sa pamilyang Carter, at nagbanta na sisirain sila kung ibibigay kanila ngayon at si Diao Chan. Pitang na! Galit na galit si Daryl. Nalampasan ni Gonggong ang linya. Nabigo siyang abutin ang kanyang target, kaya't nagpasya siyang bantaan ang pamilya Carter dahil sa kanyang sariling pagkabigo. Nakakakilabot yun. Habang sumusumpa siya sa kanyang puso, tinanong ni Daryl, nga pala, kamusta sina Dax at Chester? Napapaligiran ang kanyang mga kapatid bago sila makaalis sa sinaunang libingan ni Lubu. Dinakip ni Sonia si Daryl habang si Dax at Chester ay nakakulong sa pagkubkob. Si Dax at Chester ay nasugatan sa panahon ng labanan sa sinaunang libingan, dapat pa rin silang magsasaka sa pag-iisa ngayon, sagot ni Zephyr. Inaasahan ni Daryl na maayos sina Dax at Chester. Huminga siya bago pa siya may naiisip. Kumusta naman si Kuya Zhu? Zhubeiji, nakasama ko dati. Kung nasa paligid si Zhubeiji, magiging mapangahas pa rin si Gonggong. Napakamot ng ulo si Zephyr at sinabi, hindi ko nakita si Mr. Zhu pagkatapos na umalis ang mga sekta sa sinaunang libingan. Hindi ko alam kung nasaan siya ngayon. Hindi maitago ni Zephyr ang galit sa kanyang puso. Pinunong sekta, 2 beses nang ginulo ni Gonggong ang pamilya Carter. Humihingi ako ng paumanhin para sa aking kawalan ng kakayahan. Alam ko na hindi kami siya ang katugma, kaya hindi kami kumilos ng madali. Iyon ang dahilan kung bakit hinahanap ka namin sa halip. At sa wakas nakita ka namin sa beach na ito, kapatid Daryl. Tumango si Daryl at saka nagsimulang pagnilayan ang issue. Hinintay pa rin siya ni Vete sa palasyo ng bagong daigdig. Sa parehong oras, ang pamilya Carter ay nagkaproblema muli. Naguluhan si Daryl nang tanungin niya, ano ang petsa ngayon? Ngayon ay ika-24, Sectmaster. Mabilis na tumugon si Zephyr. May ideya si Daryl. Mukhang kalahating araw lamang siya sa isang pagkawala ng malay. Nangangahulugan niyon na ang martial arts ng kasal ni Vete ay gaganapin lamang sa ilang araw. Maaari niyang gamitin ang oras na yon upang matulungan muna ang pamilyang Carter. Matapos niyang mapag-isipan, tinignan ni Daryl si Zephyr at sinabi, 4 sa inyo ang makakabalik muna sa bagong daigdig, dapat ka nang umalis kaagad. Pagkatapos, hintayin mo ako malapit sa lungsod Maharlika ng bagong daigdig. Oo, pinunong sekta. Ang 4 na magkakapatid na Dixon ay hindi nag-atubili. Agad silang sumugod patungo sa direksyon ng lungsod Maharlika ng bagong daigdig. Nang mawala sila sa malayo, tumalon si Daryl at lumipad patungo sa direksyon ng pamilyang Carter. Nang lumipad si Daryl, natigilan siya. Kumain siya ng daang mga himalang elixir na tabletas, at hinigop ng buo ng kanyang katawan. Nararamdaman niya na ang kanyang panloob na enerhiya ay mas malakas kaysa dati, at ang kanyang ranggo sa paglilinang ay napabuti.
Nasa rurok siya ng isang antas na panglimang marshal na emperador. Natuwa si Daryl. Mayroon lamang siyang maliit na hakbang mula sa antas ng langit na pag-akyat. Isang maliit na hakbang ang layo. Kung ito ay ibang tao, maaaring magtagal sila upang maisagawa ang gayong pag-unlad, ngunit iba si Daryl. Magagawa niya ito sa Godly Pill. Nagulat si Daryl. Pagkatapos, mabilis na naglakad si Daryl papasok sa mansyon at tumingin sa paligid. Tama talaga, walang sinuman sa buong mansyon ng Carter. Tinang na! Naglunsad ba si Gonggong ng isang mabangis na pagsalakay at binura ang buong pamilya Carter? Pinunasan ni Daryl ang malamig na pawis sa noo niya, balisa siya at galit. Ninong, Debra, Sarah, nasaan ka? Patuloy na sigaw ni Daryl habang naglalakad mula sa harapan ng bakuran hanggang sa likurang hardin. May naramdaman siya sa paligid ng kagubatan ng peach blossom sa ipinagbabawal na lugar. Pagkatapos, natuklasan niya ang maraming mga bakas ng paa sa pasukan, magulo sila, para bang nagmamadali ang mga tao. Ang kanyang ninong ay dapat na kinuha ang pamilya sa kagubatan peach blossom, marahil ito ang tanging paraan upang maiwasan nila si Gonggong. Nasasabik si Daryl habang dumadabog sa direksyong iyon. Sa kagubatan ng peach blossom. Halos 1,000 tao ang nagtipon sa gitna ng kagubatan ng peach blossom. Lahat sila ay mahina at pagod. Si Zoran at ang mga miyembro ng kanyang pamilya. Mayroon ding iba, tulad ng Diochan, Yvonne, Debra, at Jewel. 5 araw. 5 araw na silang nabitag. Si Gonggong ay maraming beses nang nandoon sa mansyon, nandoon siya upang maghanap ng gulo. Alam ni Zoran na hindi siya lalaban sa kanya, kaya sa kanyang pagkadesperado, dinala niya ang lahat sa kagubatan ng peach blossom upang maiwasan siya. Nagtago sila sa kagubatan kung saan hindi sila maabot ni Gonggong, ngunit hindi rin sila nakatakas sa lugar na iyon. Ang kagubatan ng peach blossom ay isang ipinagbabawal na lugar sa mansyon ng pamilya Carter. Ito rin ay isang mataas na antas na pormasyon. Sa loob ng maraming taon, maliban kay Daryl, ang sinumang pumasok sa kagubatan ay hindi makakatakas dito. Ginoong Carter. Ang magandang mukha ni Diao-chan ay nakasuot ng isang nakakahiyang ekspresyon nang sabihin niya, ito ang lahat ng aking kasalanan. Ginawa ko ito sa inyong lahat. Kahit na hindi pa sila nagtatagal, ramdam ni Diao-chan ang kabaitan ng pamilyang Carter. Iyon ang dahilan kung bakit naramdaman niya ang labis na pagkakasala. Kung ang isa sa mga miyembro ng kanilang pamilya ay sinaktan dahil sa kanya, hindi siya madaling pahinga sa natitirang buhay. Ngumiti si Zoran. Hindi ikaw, si Gonggong. Galit na galit siya nang sinabi niya iyon. Ang pamilyang Carter ay kilalang kilala sa buong mundo, ngunit isang babae ang pinahiya sila. Lumapit si Yvonne kay Diao-chan at marahan itong inaliw. Diao-chan, huwag mong sisihin ang sarili mo. Makakahanap tayo ng paraan palabas dito. Tama. Ngumiti si Debra at idinagdag, tatawid tayo sa tulay na yon pagdating namin dito. Hahanapin namin ang paraan upang umalis sa kagubatan ng peach blossom. Ngumiti si Diao-chan nang maramdamang naantig siya sa mga salita nila. Ang swerte ko. Kahit na nawala ang aking minamahal na si Lubu, nakakasalubong ko ang napakaraming mabait na tao. Isang sarkastikong pangutya ang umalingaw-ngaw mula sa tagiliran. Ginawa ito ng isang taong may masilan ang mukha, ngunit may masamang puso. Si Rachel yun. Si Rachel ay bumalik sa pamilyang Carter, matapos mamatay si Ewan sa sinaunang libingan. Sa palagay mo ba napakadaling makalabas sa kagubatan ng peach blossom na ito? Galit na tono na sabi ni Rachel. Ito ang ipinagbabawal na lugar ng pamilya Carter. Nang walang solusyon, nakukulong tayo rito magpakailanman. Nang sabihin yon ni Rachel, ang kanyang paningin ay umabot kay Debra at Yvonne, mayroon itong matinding puot at paghamak. Nagkatinginan sina Yvonne at Debra, ngunit hindi sila nagsalita. Matagal silang nanatili sa pamilya Carter, kaya pamilyar sila sa init ng ulo ni Rachel. Ayaw nilang makipagtalo sa kanya. Manahimik ka nga. Sigaw ni Zoran na may isang pisngi. Ang kanyang panganay na anak na babae ay lumala at wala ng kamay. Natigil sa pagsasalita si Rachel nang mapagtanto niyang galit ang kanyang ama. Bulong niya sa sarili bago siya umupo sa sobrang galit. Para sa isang sandali, ang kapaligiran ay hindi maipaliwanag na mahirap. Ninong! Debra! Nandito talaga kayong lahat.
Isang sigaw ng sorpresa ang nagmula sa kung saan malapit, at pagkatapos ay isang gwapong figura ang mabilis na lumakad patungo sa kanila. Si Daryl yun. Daryl. Natuwa si Zoran. Mabilis siyang tumayo upang salubungin ang lalaki. Gayunpaman, umikot siya at halos mahulog pagkatapos lamang ng 2 maliliit na hakbang. Hindi sila kumakain o nakainom ng anuman sa loob ng 5 araw, at inalis ang tol sa katawan ni Zoran, na sa palagay niya medyo matigas siya. Si Daryl ay nakaligtas na walang pagkain sa loob ng 1 taon nang siya ay na-trap sa bunganga ng bulkan, dahil sa malakas na espiritual na enerhiya doon. Sa kabilang banda, nagutom ang pamilya Carter, habang nagtatago sila sa kagubatan ng Peach Blossom sa loob ng 5 araw. Mabilis na sinuportahan ni Daryl si Zoran. Nakakahiya niyang sinabi, "Ninong, pasensya na nahuli ako." Basa ang mga mata ni Daryl nang sinabi niya iyon. Ngumiti si Zoran at kumaway sa kamay. "Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Ngunit mabuti na bumalik ka na, Daryl." "Kapatid." "Ginoo." Kasabay nito, labis na nagulat sina Debra, Yvonne, Sarah at Jewel. Agad silang nagtipon sa paligid ng lalaki, at nasasabik na tuwang-tuwa, lalo na sina Debra at Yvonne, na hindi masyadong alintana ang mga tingin ng mga tao sa kanilang paligid. Sumabog sila sa mga braso ni Daryl na tuwang-tuwa. "Daryl, dito ka na rin sa wakas." Niyakap ni Yvonne ng mahigpit si Daryl. Nasasabik siyang makita siya. Dinikit ni Debra ang mukha sa dibdib ni Daryl. Sa kabutihang palad, bumalik sa kanila si Daryl. Hinawakan ni Jewel ang manggas ni Daryl habang patuloy na dumadaloy ang luha sa pisngi. "Mister, buti na lang ayos ka lang. Alam mo ba? Akala ko, hindi na kita makikita ulit matapos kong malaman na kinuha ka nila. Ayos lang. Bumalik ako, di ba?" Niyakap ni Daryl si Yvonne ng isang kamay at binalot ng braso ang baywang ni Debra sa kabilang kamay. Napansin ni Daryl na sina Debra, Yvonne at Jewel lahat ay mukhang medyo matigas at nakakaawa. Nahihiyang sinabi ni Daryl, "Humihingi ako ng pasensya, napighati kayong lahat." Sina Yvonne at Debra ay walang sinabi. Niyakap nila ng mahigpit si Daryl, ayaw kumalas ng matagal. Napaginhawa sila nang makitang ligtas na nakauwi si Daryl, at hindi nila aalintana ang pagdurusa ng kaunti para doon. Tahimik na naupo si Diao Chan habang pinagmamasdan ang eksena sa harapan niya. Naguluhan siya. Paano nakuha ni Daryl ang napakaraming mga batang babae na mahulog sa kanya? Ang nakababahalang kapaligiran ay naging magulo at mainit-init bigla. "Daryl, napano ba ang inyo pisngi?" Si Rachel, na nakatayo sa gilid, ay humakbang at malamig na sinabi, "Ang lahat ng ito ay nangyari dahil dinala mo si Diao Chan sa'yo. Kung hindi dahil sa kanya, ang pamilya Carter ay wala sa gulo na ito kay Gonggong. Halos maubos niya ang aming pamilya, alam mo ba yon?" Una, pinatay ni Daryl si Ewan. Pagkatapos, nagdala siya ng problema sa pamilyang Carter. Sa sobrang inis ni Rachel na makita siya. Ngumiti ng mahina si Daryl sa paghuhusga ni Rachel. Alam niyang ang pagkamatay ni Ewan ay isang matinding dagok kay Rachel. Akala niya si Daryl ang pumatay kay Ewan. Gayunpaman, sinunog si Ewan hanggang sa mamatay. Ano ang kinalaman ni Daryl? Nais niyang makipagtalo sa kanya, ngunit pinaalis niya ito nang makita ang ekspresyon ng kanyang ninong. Gayunpaman, naisip ni Rachel na nagkasala si Daryl, at nagpatuloy siya sa pagsigaw, "Sasabihin ko sana sa iyo kung ano. Kapag sa wakas pag iniiwan namin ang kagubatan ng Peach Blossom na ito, dapat kang umalis kasama ang iyong mga kababaihan at Diao Chan. Huwag na bumalik sa pamilya Carter. Siya ay isang Diyos lamang." Talaga bang naisip niya ito bilang sariling bahay? Dinala niya ang kanyang pamilya dito upang magtayo sa bahay, at ito ay halos 10 taon na. Napakakapal ng balat. Kapatid na babae. Si Sarah, nakatabi ni Rachel, nag-aalala at napakabalisa. "Paano mo nasasabi iyan? Hindi ba't mabuti na ang kapatid natin ay nakatira kasama natin dito? Si Sister Debra at ang iba pa ay maaari ding tumira kasama nating masaya." Hindi pinansin ni Rachel si Sarah at nagpatuloy sa pagsigaw kay Daryl. "Ayokong ipagpatuloy ang kalokohan na ito sa'yo. Kung mayroon kang kaunting kahihiyan sa sarili, umalis ka na agad. Huwag mong abalahin ang pamilya Carter." "Sampal?
Naglakad pasulong si Zoran at hinampas sa mukha si Rachel. Biglang, natahimik ang paligid nila. Bakit mo ako sinaktan? Tinakpan ng palad ni Rachel ang kanyang mukha nang maramdamang nalulungkot at nagalit. Pinatay ni Daryl si Ewan, at ngayon dahil dinala niya sa bahay si Diao Chan, nakulong ang aming pamilya dito. Mali ba akong sabihin yon? Ikaw na hindi mapagpasalamat na bagay. Anong karapatan mo banggitin si Ewan? Nanginig si Zoran sa galit, namumutla ang labi niya. Nalaman ko na ang tungkol sa bagay na yon. Si Daryl ang nakakita ng sinaunang libingan ni Lubo. Gayunpaman, kayo at si Ewan ay nagsamantala, at ninakaw ang 8 boteng may dugo direksyon ng banal nang hindi niya ito binigyang pansin. Lumayo si Ewan sa siyam bulalakaw at sinunog na buhay. Namatay siya dahil sa kanyang kasakiman. Paano mo masabing pinatay siya ni Daryl? Nais siyang iligtas ni Daryl, ngunit huli na. Pinahiya ka lang niya. Kung hindi dahil sa kanya, nasunog ka rin sana hanggang sa mamatay. Labis na galit si Zoran nang tinuro niya si Rachel, at isinumpa, paano mo alam kung ano ang tama at mali? Paano kita pinalaki upang maging napakawalang kwenta? Nanginginig si Zoran at halos himatayin. Siya ay hinang-hina dahil sila ay nakulong ng ilang araw. Galit din siya, kaya hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Sigaw ni Rachel habang tinutulungan siyang bumangon. Bumaba ka nga saglit. Ungol ni Zoran. Inayos niya kanyang pananalita, isang galit na tingin kay Rachel, at sinabi, ikaw at si Ewan ang nagdulot kay Daryl na mahulog sa bunganga ng bulkan, at gayon paman, wala kang pinakitang pagsisisi doon. Wala akong anak na katulad mo. Nanigas si Rachel, nakaramdam siya ay naagrabyado. Paano mo magagamot ang iyong anak na babae tulad nito alang-alang sa iyong Diyos? Ako ang iyong anak na biolohikal. Lalong nagalit si Zoran, tinuro niya si Rachel at pinagalitan. Kung mayroon ka pa natitira na isang maliit na budhi, pagkatapos ay humingi ng tawad kay Daryl. Ano? Humingi ka ng tawad sa kanya? Nanginginig si Rachel sa sobrang galit. Sa wakas ay nagsalita siya, sumigaw siya, hinding-hindi ako hihingi ng tawad sa kanya. Kahit na hindi niya ang pumatay kay Ewan, may kinalaman pa rin ito sa kanya. Kung iniligtas niya si Ewan, hindi siya masusunog hanggang sa mamatay. Kaya't hindi ako hihingi ng tawad sa kanya, hindi kailanman sa buhay ko na ito. Ikaw, hayop ka. Galit na galit si Zoran. Tinuro niya si Rachel, halos himatayin siya. Si Susan, na natahimik sa lahat ng iyon, ay mabilis na lumapit sa kanila at sinampal si Rachel. Tama ang tatay mo. Dapat kang humingi ng tawad sa kapatid mo lalaki, sambit ni Susan. Tapos, kinindatan niya si Rachel. Ang panganay kong anak ay masunurin. Hindi na kailangang banggitin kung sino ang tama o mali. Paano nagsimula ang kaguluhan kung si Daryl ang siyang nagligtas sa kanila matapos silang makulong ng maraming araw? Masyadong nakakainis yun. Mama. Natulala si Rachel. Tumingin siya kay Susan ng blangko. Hindi niya inaasahan na ang kanyang ina ay wala sa kanyang tabi. Ginambala siya ni Susan at mariing sinabi, hindi na kailangang magsabi pa sa iba. Humingi ka ng tawad sa iyong kapatid. Saglit, nanahimik lang ang lahat ay tumingin ng hindi magkakasundo, walang nangahas na magbigay payo kahit kanino. Kung sa bagay, kumilos si Rachel nang hindi makatarungan. Walang makatiis sa kanyang pag-uugali. Hindi ka ba talaga hihingi ng tawad? Galit si Zoran nang makita niyang nakatayo at hindi makagalaw si Rachel. Malakas siyang umungol, may dugo siyang mata. Kinagat ni Rachel ang kanyang mga labi, ayaw niyang sundin. Naglakad siya patungo kay Daryl at marahang sinabi, Daryl, humihingi ako ng paumanhin. Mali ang sinabi ko. Malambing ang boses niya, ilan lamang mga tao sa malapit ang nakakarinig sa kanya. Nakaramdam ng agrabyado si Rachel. Paano nila ito nagawa sa akin? Namatay si Ewan dahil kay Daryl, ngunit kailangan pa rin niyang humingi ng tawad sa kanya. Bakit? Mali ba para sa akin na ipahayag ang aking hindi nasisiyahan? Bakit iniisip ng lahat na ito ay aking sariling kasalanan? Si Daryl ay nag-iingat na magkasalubong ang kanilang tingin ni Rachel, habang sila ay magkakasalubong sa daan hindi siya tumugon sa kanya. Si Rachel ay mayabang at bastos, walang kabuluhan at walang kultura. Wala akong sasabihin sa kanya.
Nanginig si Rachel nang hindi siya pinansin ni Daryl matapos niyang maghingi ng tawad, galit na galit siya. Ano ang nangyayari? Sinadya niya ba akong hindi pansinin? Gusto niya ba akong mapahiya? O sige. Hindi na nakatiis si Debra. Kinuha niya ang braso ni Daryl at marahang sinabi, patawarin mo lang siya. Siya ang iyong Diyos. Huminga ng malalim si Daryl at tumango matapos marinig ang sinabi ni Debra. Pagkatapos, sumulyap si Daryl kay Rachel at sinabi, kalimutan mo ito, hindi rin kita sinisi. Ngumiti si Daryl kay Zoran. Ninong, huwag ka nang magalit. Umalis tayo dito. Sa kagubatan ng peach blossom, ay tulad ng isang napakalaking maze sa lahat, ngunit ito ay tulad ng isang bakuran ni Daryl. Madali para sa kanya ang umalis. Tumango si Zoran. Ang lahat ay naglakad palabas, kagubatan ng peach blossom na nasasabik habang sinusundan nila si Daryl. Makalipas ang kalahating oras, sa bulwagan. Ang bawat isa ay kumain ng kung ano at uminom ng tubig. Ang kanilang kutis ay bumuti matapos silang magkaroon ng pagkain. Daryl. Tumayo si Diao Chan at ngumiti kay Daryl. Pwede ba tayo mag-usap? Tayong dalawa lang. Oo naman. Tumango si Daryl at pumunta sa tagiliran ng bulwagan kasama si Diao Chan. Binigyan sila Yvonne at Debra ng puwang. Daryl, natuntun mo ang 8 boteng magdugong daan, di ba? Tumingin si Diao Chan kay Daryl at nagtanong pagkaupo nila sa may bandang gilid. Oo, ginawa ko. Tumango si Daryl at inamin ng walang pag-aalangan. Kung ito ay ibang tao, hindi kailanman sasagot si Daryl ng totoo. Iba si Diao Chan. Kung sa bagay, siya ang babae ni Lubu. Kailangan niyang maging taos-puso at magalang sa kanya matapos niyang malaman ang pamamaraan ng paglilinang ni Lubu. Inagaw ni Daryl ang mga tingin kay Diao Chan habang sumasagot sa kanya. Si Diao Chan ay karapat-dapat sa kanyang titulo bilang isa sa 4 na sikat na magaganda sa katunayan. Ang kanyang ganda at kaakit-akit na mukha ay perpekto nang walang anumang mga pagkukulang. Ang kanyang payat na baywang, nararamdaman din niya ang kaaya-ayaang ito hawakan. Ang puting damit ni Diao Chan ay lubos na ipinakita sa kanyang mga kasama. Ang isang engkantada na nagmula sa langit ay inilarawan ng maayos ang kanyang kagandahan. Napakahusay! Hindi nagalit si Diao Chan kahit napansin niya ang titig sa kanya ni Daryl. Tumango siya. Mabuti yan. Naipasa ang kakaibang husay ng asawa ko, kaya't gumaan ang loob ko. Kahit wala siya nalalaman masyado tungkol kay Daryl, narinig niya ang tungkol sa kanya habang nanatili siya sa pamilyang Carter. Itinatag ang Elysium Gate sekta sa isang murang edad at naging tagapagkasundo master din siya. Higit sa lahat, ang kanyang mga kababaihan, sina Debra, Yvonne, at kanyang kasambahay na si Jewel, ay maganda at mabait. Kung naging kontrabida si Daryl, hindi sana siya mananalo sa kanilang pabor. Tumango si Daryl at pagkatapos ay nagtanong nagtataka, nga pala, ako kung bakit pinipilit ka ni Gonggong na kunan ka. Nais siyang sakupin ni Gonggong sapagkat nais niyang dalhin siya kay Emperor Howie. Si Diao Chan naman ay walang sama ng loob sa kanya. Bukod, si Daryl ang kumuha ng walang boteng na may dugo direksyon ng mga banal na kasulatan, kaya bakit hinahabol ni Gonggong si Diao Chan? Ngumiti si Diao Chan at taimtim na nagsabi, ang dahilan kung bakit nais akong abuti ni Gonggong, hulaan, marahil ay may gusto siya sa akin. Noon, ang asawa ko ay hindi lamang umaasa sa 8 boteng may dugo direksyon. Mayroon din siyang banal na sandata, ang malakas na sibat na may palakol. Iniladlad ni Diao Chan ang kanyang kamay. Matapos niyang buksan ang kanyang palad, may isang gintong sandata dito, at iyon ang sibat na may palakol. Ito ay ang sibat na may palakol. Gayunpaman, ang sibat na may palakol ay 10 pulgada lamang ang haba. Gasp! Nakaramdam si Daryl ng isang malamig na hangin nang makita ang sandata na yon. Nagtataka siyang nagtanong, bakit ang liit nito? Ramdam ni Daryl ang malakas na dumadaloy na enerhiya sa sandata. Ito ay magpapalabas ng nakasisindak na kapangyarihan kung ito ay pinakawalan. Asiwa! Tinikom ni Diao Chan ang kanyang bibig at tumawa nang mapansin kung gaano ang paghanga ni Daryl sa sandata. Pagkatapos, ipinaliwanag niya. Ito ay isang malakas na armas. Matapos pakainin ito ng dugo, nakikilala ang sandata dahil sa Panginoon nito. Kung gayon, ito ay magiging mas malaki o maliit sa kagustuhan ng Panginoon nito.
Si Gonggong ay dapat nahabulin ang sandatang ito. Siyempre, hindi ko ito ibibigay na mana mo ang mga banal na kasulatan ng aking asawa, kaya dapat kilalanin ka rin na malakas na armas ito bilang master nito. Oh, ganoon ang nangyari. Labis na nasabik si Daryl. Sumilip sa langit si Diao Chan, pumikit ang mga mata niya. Ang malakas na sibat na may palakol ay magagampanan ng pinakamahusay sa walaong boteng may dugo direksyon upang maipalabas ang buong potensyal nito. Asawa, tinulungan kita na hanapin ang perpektong kahalili, maaari ka nang magpahinga sa kapayapaan. Habang binubulungan niya ang kanyang sarili, inabot ni Diao Chan ang sibat na may palakol kay Daryl. Ramdam ni Daryl na tumibok ang dibdib niya. Bago pa niya ito maisaalang-alang, pinutol niya agad ang kanyang daliri, at tumulo ang dugo sa sibat na may palakol. Naramdaman ni Daryl ang kakilakilabot na enerhiya mula sa sibat na may palakol na agad na pinapagana ang patlang ng enerhiya sa kanyang katawan. Kumulo ang dugo sa katawan niya. Isang malakas na armas. Ito ay isang sibat na may palakol talaga. Tumalon sa tuwa si Daryl habang hawak niya ng mahigpit ang sibat na may palakol, minahal niya ito. Napangiti si Diao Chan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Okay, babalik ako sa kwarto ko, at magpapahinga. Alam ni Daryl na namiss niya si Lubu. Tumango lamang siya, at hindi lumingon. Pinagmasdan niya ito pagpasok niya sa likod bahay. Oh, tama. Ang makadiyos na pill. Kaagad na umalis si Diao Chan, naalala ni Daryl ang dapat niyang gawin, hindi na siya makapaghintay na bumalik sa kanyang silid. Siya ay kumain ng daan-daang na mga salamangka gamot na tabletas noong siya ay nasa ilalim ng palasyo na malapit tubig at umabot siya sa ikalimang antas ng Martial Emperor. Nais niyang pinuhin ang isang makadiyos pill upang matulungan siyang makapasok sa antas ng langit na pag-akyat. 10 minuto ang lumipas, ngunit walang paggalaw mula sa kanyang larangan ng enerhiya. Tila hindi niya naririnig o nakikita ang anumang nangyari dito. O hindi. Ano ang nangyayari? Hindi ba matutulungan ng Diyos ang mga magsasaka na masira ang bote sa kanilang paglilinang? Bakit wala namang paggalaw? Mayroon bang problema sa Diyos pill na pinino niya? Sumimangot si Daryl. Pagkatapos ay mabilis siyang nagtatrabaho upang pinuhin ang isa pa. Siya ay nalulumbay sa kanya larangan ng enerhiya, ay nanatiling tahimik at pagkatapos ng 10 minuto na ang lumipas. Ano ba naman ito? Ano ang naging mali? Si Daryl ay tuliro, balisa, at nalilito. Wala siyang ideya na ang Diyos pill ay pakinabang lamang para sa mga magsasaka na natigil sa antas ng Martial Emperor. Pagkatapos ng lahat, ang mga material na kinakailangan upang pinuhin ng Diyos pill ay napakapangkaraniwan. Habang ang malalakas na ng magsasaka ay umunlad sa isang mas mataas na antas, ang epekto ng Diyos pill ay magpapahina. Ang tableta ay lubos na walang silbi para sa sinumang nasa antas ng pag-akyat sa langit. Lahat ng mga nagtatanim ay naghahangad na makarating sa antas ng langit na pag-akyat. Ang pagkakaiba nito sa Martial Emperor ay napakalawak na ang Diyos pill ay hindi nagagana. Ha? Tulad ng pakiramdam ni Daryl na nalulungkot, narinig niya ang isang malakas na ingay mula sa labas ng kanyang silid. May sumira sa pintuan ng Carter Mansion. Nagkagulo ang lahat sa mansyon. Ano ang nangyari? Sumugod palabas si Daryl at nakita niyang maraming tao ang pumasok sa pintuan. Isang dalaga na dumaan sa kanya ay nagsabing, "Mister, isang bagay na kahila-hilakbot ang nangyari." Bumalik na ang kakilakilabot na babaeng iyon. Nakakakilabot na babae. Gonggong? Nakasimangot si Daryl nang mabilis siyang lumabas. Nasa pintuan na sina Zoran, Susan, at Debra nang siya ay dumating. Napalaki ang mga mata ni Daryl nang makita ang nangyari. Ang pintuan ng Carter Mansion ay biglang nasira ng isang malakas na puwersa. Ang isang kaaya-aya na figura ay lumutang ng kaaya-aya sa kalagitnaan ng hangin. Si Gonggong iyon. Nakasuot si Gonggong ng isang mahabang palda na navy na suwiswebe ng hangin habang inilalantad ang kanyang perpektong mga kurba. Nasuspinde siya sa hangin tulad ng isang engkantada na bumaba sa lupa. Gayunpaman, ang kanyang kaakit-akit at napakagadang na mukha ay nagpakita ng palpitating lamig, at ang kanyang buong katawan ay napuno ng isang malakas na hangin ng aura. Napakalakas ng kanyang aura, kaya't ang lahat doon ay halos hindi makahinga. Nagulo si Daryl, ngunit mabilis siyang kumalma.
So, andito na naman ang babaeng to. Hindi talaga siya sumusuko, di ba? Daryl. Ang mga mata ni Gonggong ay kumislap sa tuwa nang makita niya si Daryl. Mukhang magandang panahon para sa akin na dumating ngayon. Isama mo si Diao Chan at sumama ka sa akin ng matiwasay. Ang kanyang tono ay mataas at hindi nababagabag. Ang lahat ng mga mata ay nakatingin kay Daryl, lalo na sina Debra at Yvonne, na mukhang stress at nag-aalala. Kagagaling lamang ni Daryl, hindi pa siya nakauwi ng isang araw. Aalisin ba siya ulit ni Gonggong? Kinindata ni Daryl si Debra, isang senyas na sasabihin sa kanya na huwag kabahan. Pagkatapos, huminga ng malalim si Daryl at pinag-aralan ng mabuti si Gonggong. Biniro niya siya, bakit ka nagmamadali upang mahuli ako? Gusto mo bang maging asawa kita? P50. Namumula ang magandang mukha ni Gonggong, nahihiya siya. Sumigaw siya, inaasar mo pa ba ako, Daryl? Sumuko at sumama ka sa akin upang makilala si Emperor Howie at maaaring magkaroon ka lamang ng pagkakataong mabuhay. Gayunpaman, kung magpapatuloy kang makipag-usap sa akin ng kalokohan, kung gayon huwag mo akong sisihin sa pagiging mapangahas. Sinulyapan ni Gonggong ang mga taong nakapaligid sa kanya, malungkot ang kanyang tono. Kung pipilitin mong magmatigas ng ulo, hindi lamang ikaw ang mamamatay, ngunit lahat ng tao rito ay hindi din makakaligtas. Napasigaw ang lahat sa paligid nang maramdaman ang paglamig sa kanyang tono. Masyadong malupit ang babaeng ito. Nagbago ang ekspresyon ni Daryl at namuo ang galit sa kanya. Nginisyan niya si Gonggong. Nais mong patayin ang pamilya Carter at ako. Dapat ay may labis kang pagtitiwala sa iyong lakas. Si Daryl ay walang takot, ngunit hindi siya mapalagay. Kung nasira niya ang pinto ng langit na pag-akyat sa Diospil, kung sa gayon hindi niya kailangang matakot kay Gonggong. Kahit na siya ay isang martial emperor na armado ng pamamaraan ng sibat na ami palakol at sa 8 boteng may dugo, maaaring hindi siya maging tugma ni Gonggong. Pagkatapos ng lahat, nabuhay siya sa libu-libong taon, at siya ay isang kinilalang makapangyarihang Diyos ng tubig. Masyado akong nakumpiyansa. Ako. Nakangiti si Gonggong habang nakatingin kay Daryl ng walang kabuluhan. Kung hindi ka maniniwala, maaari mo akong subukan. Si Gonggong ay nagpalabas ng isang nakakatakot na hininga ng aura, at ito ay tumawid sa pamilya Carter. Ang bawat tao ay naramdaman ang malakas na aura habang binabalutan ito ng mga ito. Subukan natin kung gayon. Hindi nag-atubili si Daryl. Tumalon siya sa hangin upang harapin si Gonggong. Kung siya ay matapat sa kanyang sarili, alam ni Daryl na hindi niya matatalo si Gonggong. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Tumayo sa likuran niya ang pamilyang Carter, ang kanyang mga kamag-anak at mga mahilig. Sa anumang kaso, hindi niya hinayaang masaktan sila. Daryl! Daryl! Ingat ka, kapatid! Sina Zoran, Sarah, Debra, at Jewel at ang iba pa ay nasa kanilang mga daliri sa paa, habang binibigkas nila ang kanilang mga alalahanin. Ngumiti si Daryl at tumingin kay Gonggong. Tingnan natin ang paglipat mo noon. Ano, kung gusto mo, syempre. Bigla, may narinig silang tumatawa mula sa kung saan malapit. Pagkatapos, nakita nila ang isang guwapong lalaki na may kamay sa paligid ng isang payat na figura na papalapit sa kanila. Ito ay sina Zubeiji at Shentelshon. Mabilis ang paglapit ni Zubeiji, dumating siya agad. Sa wakas natagpuan kita, kapatid Daryl. Si Zubeiji ay labis na nasasabik, masayang sigaw niya kay Daryl. Anong nangyari? Hinanap kita sa maraming lugar bago ko sinabi na nandito ka sa mansyon ng Carter. Napakaraming lugar ang napuntahan ko. Nang umalis si Zubeiji sa sinaunang libingan ni Lubu, sina Gonggong at Donoghu ay nasa kanyang buntot. Gayunpaman, ang gwapong lalaki ay ayaw manatili sa labanan, kaya umalis siya kasama si Shentel. Kahit na nagawa niyang tanggalin sina Gonggong at Donoghu, hindi siya pamilyar sa baong mundo, kaya maaari lamang niyang magtanong tungkol sa balita ni Daryl habang hinahanap siya. Nalaman ni Zubeiji na si Daryl ay naninirahan sa mansyon ng Carter, at agad siyang nagtungo doon kasama si Shentel. Nasa ibabaw ng buwan siya nang makita niya si Daryl habang nakasandal si Shentel sa kanyang mga braso. Namula si Shentel nang mapansin niya ang maraming tao sa kanilang paligid. Hoy, bitawan mo ako! Sinubukan niyang kumawala mula sa pagkakahawak ni Zubeiji, ngunit siya ay masyadong malakas para sa kanya.
Nais ni Shentel na makataka sa lalaki habang sila ay magkasama, ngunit si Zhu Baiji ay isang matalino na tao, hindi katulad ng kanyang mahinahon na ugali. Nakikita niya ang bawat pangdaraya ni Shentel, kaya't napalampas niya ang bawat pagkakataon. Kahit na hindi siya tinamaan ni Zhu Baiji, mas gugustuhin ni Shentel na mamatay kung siya ay pinatulan. Hoy, maganda! Ngumiti si Zhu Baiji habang nagpupumiglas laban sa kanya si Shentel. Sinabi niya, akin ka, babae. Bakit ka pa nahihiya? Halika, kamustahin mo ang aking kapatid. Namula si Shentel habang kinagat ang labi, wala siyang sinabi. Kilalang kilala niya si Zhu Baiji habang ginugugol nila ng labis na oras sa pagsasama. Patuloy siyang magsalita kung tutugon siya sa kanya. Hindi nagalit si Zhu Baiji kahit na hindi siya sinagot ni Shentel. Ngumiti siya kay Daryl at sinabi, kapatid, mahiyain ang babae ko. Sana hindi mo siya pag-isipan. Tumawa si Daryl at tumango. Hindi na kailangang mag-alala tungkol doon. Nariyan si Zhu Baiji, kaya't hindi na siya takot kay Gonggong. Sumulyap si Daryl kay Shentel. Tinang na. Natigilan si Daryl. Hindi ba yon ang asawa ni Donoghu? Paano siya naging babae ni Zhu Baiji? Tinanong ni Daryl, kapatid na Zhu, ang aking hipag. Pinutol siya ni Zhu Baiji nang nakangiti at tumatawa. Mahirap ipaliwanag sa ilang mga salita. Gayunpaman, ang magandang babaeng ito at ako ay nakalaan na magkasama, hindi ba? Maingat na tumingin si Zhu Baiji kay Shentel nang sabihin niya ang huling pangungusap. Namula si Shentel ng mas malalim na pula, ngunit nanatili siyang tahimik. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan na gusto niyang mamatay. May nararamdam si Daryl sa reaksyon ni Shentel, kaya bulalas niya kay Zhu Baiji. Kapatid Zhu, nakapagtataka yan. Gusto ni Daryl na tumawa. Inagaw ni Zhu Baiji ang asawa ni Donoghu. Sa gayon, ito ang inaasahan niya sa lalaki, gayon paman. Malamang hinahanap pa rin ni Donoghu ang kanyang asawa. Naging mayabang si Zhu Baiji nang siya ay purihin ni Daryl. Tulog. Pagkatapos, nakita ni Zhu Baiji sina Yvonne at Debra, at ang kanyang mga mata ay nagliwanag, nilunok niya ang laway niya. Ang ganda. Napakaganda. Hindi niya inaasahan na makakakita ng napakaraming magagandang kababaihan sa mansyon ng Carter. Ang bawat isa sa kanila ay maganda sa kani-kanilang mga pamamaraan. Alam ni Zhu Baiji si Debra, kaya't ang paningin niya ay panatilihin sa pagitan ni Yvonne, Sarah, at Jewel. Damn it! Mabilis na sinabi ni Daryl, Yvonne, Jewel, Sarah, kamusta kay kapatid Zhu? Si Zhu Baiji ay isang mapang-akit na tao, kaya dapat linawin sa kanya ni Daryl ang kanyang mga relasyon sa mga babaeng iyon. Ngumiti si Yvonne kay Zhu Baiji habang binabati siya nito. Sina Yvonne, Jewel, at Sarah ay naguluhan. Naisip nila na si Zhu Baiji ay mukhang napakagwapo, ngunit tiningnan niya ang mga kababaihan ng sobra kaaya-aya. Hindi nila siya pinansin dahil kaibigan siya ni Daryl. Oh, ganun mabuti, mabuti. Ngumiti si Zhu Baiji at tumango. Kasabay nito, lumingon siya kay Daryl at sinabi, kapatid, naiinggit ako sa buhay mo. Medyo nalungkot ang kanyang tono. Si Zhu Baiji ay hindi isang tanga. Alam niya na ang mga babaeng iyon ay naiugnay kay Daryl kahit papaano. Mas nakilala niya si Daryl. Alam niya na hindi siya maaaring pumili ng isang mas mahusay na kaibigan, maraming tao sa paligid niya si Daryl. Zhu Baiji. Si Gonggong, na nasuspindi pa rin sa kalangitan, ay sumigaw, mayroon ka pa ring pisngi na lalabas. Naiirita siya dahil hindi siya pinansin ng lahat sa oras na lumitaw si Zhu Baiji. Oh! Ngumiti si Zhu Baiji at tumingin kay Gonggong, nagtaka siya. Nandito ka rin. Pasensya na, para kang ordinaryong tao, kaya hindi kita nakita. Mga magagandang batang babae lang ang nakikita ko. Napansin na niya ito ng matagal, ngunit sinabi niya iyon upang mapukaw siya. Bago pa makapagsalita si Gonggong, ngumiti si Zhu Baiji at nagpatuloy na sinabi, Gonggong, bakit nandoon ka rin sa mansyon ng Carter? Narito ka ba dahil alam mong darating ako? Naisip mo na ba ang tungkol sa aking panukala? Handa ka na bang lumipad ang layo sa akin? Kahit na mukhang ordinary ka at hindi maikukumpara sa asawa ng aking kapatid, matatanggap pa rin kita bilang ikaw. Bago sila pumasok sa sinaunang libingan, tinukso ni Zhu Baiji si Gonggong at iminungkahi na maging mag-asawa.
Kahit na sinabi niyang ordinaryo ang hitsura nito, ginawa iyon ni Zhu Baiji upang mainis lang siya. Si Gonggong ay kasing ganda ng isang diyosa. P50. Namula ang malamig na mukha ni Gonggong nang marinig iyon. Labis siyang napahiya at galit na galit. Sino ang gustong pumunta kahit saan sa'yo? Huwag ka nang magsalita ng kalokohan. Si Zhu Baiji ay masyadong kasuklam-suklam. Kung paano siya naglakas loob na asarin siya sa harap ng maraming tao. Kung siya ay hindi mahina, si Gonggong ay dudurugin si Zhu Baiji sa mga piraso. Tawa ng tawa si Daryl. Hindi niya masabi na natuwa siya nang makita ang galit na ekspresyon ni Gonggong. Hindi nakakapagtaka na siya ang nakakatandang kapatid. Si Zhu Baiji lang ang naglakas loob na asarin si Gonggong. Zhu Baiji. Huminahon si Gonggong at malamig na sinabi kay Zhu Baiji, huminto ka sa kalokohan. Haharapin ko ang pagtatalo natin mamaya. Narito ako upang hulihin sina Daryl at Diao Chan. Pinapayuhan ko kayo na tumabi at huwag nang makialam sa mga gawain ng ibang tao. Pagkatapos, sinamaan ni Gonggong si Daryl. Dahil nadapa siya kay Daryl, desidido siyang huwag bumalik na walang dala. Diao Chan. Si Zhu Baiji ay hindi tinanggap ang mga banta ni Gonggong kahit kaunti. Nang banggitin niya si Diao Chan, biglang lumiwanag ang mga mata nito. Pagkatapos, ibinaling ni Zhu Baiji ang kanyang ulo upang tumingin kay Daryl. Kapatid, nasaan ang aking napakagandang kagandahan, Diao Chan? Nandito ba siya? Nagpahinga na siya sa loob. Nakangiting sagot ni Daryl. Mabuti yan. Medyo matagal ko na siyang hindi nakikita. Miss na miss ko na siya. Tumawa si Zhu Baiji at kinuskos ang kanyang mga kamay nang nasasabik. Pagkatapos, lumingon si Zhu Baiji kay Gonggong at sinabi, sa tingin ko dapat kang umatras. Huwag nang magpanggap na malakas. Alam mo na hindi ako nakikipaglaban sa mga kababaihan. Si Daryl ay kanyang kapatid, at si Diao Chan ay isang babaeng minamahal niya. Paano niya hahayaang kunin sila ni Gonggong? Sush! Nagbago ang mga ekspresyon ni Gonggong. Sinamaan niya ng tingin si Zhu Baiji at sumimangot. Sinusubukan mo bang makialam sa aming mga gawain? Si Zhu Baiji ay hindi tumugon, nagkibit balikat siya. Para bang naiisip niyang halata ang paninindigan niya. Damn you, Zhu Baiji. Sa tingin mo takot ako sa'yo? Malamig na tanong ni Gonggong. Buzz! Matinding panloob na enerhiya ang sumabog mula sa katawan ni Gonggong. Pagkatapos, sumugod siya at sinalakay si Zhu Baiji ng brutal. Zhu Baiji ay sanhi sa kanya ng labis na problema sa maraming beses, hindi na niya nakaya. MY, ina-attack mo talaga ako. Si Zhu Baiji ay hindi nagpapanik kahit na si Gonggong ay sumugod sa kanya. Tumawa siya at nangasar, napakaliit ng suot mo. Hindi ka ba natatakot na makakita kami ng isang bagay na hindi namin dapat makita kung umatake ka sa amin? Ang kanyang tono ay nakaka-relax, ngunit ito ay mapaglaro at sinadya namang ulol. Ikaw na malibog bastardo. Namula si Gonggong, siya ay matingkad. Dapat napatayin na kita ngayon. Habang sumisigaw siya, naging matindi ang away nilang dalawa. Ang mga tao sa kanilang paligid, sina Zoran, Debra, at iba pa, ay labis na nasasabik habang pinapanood ang dalawa na masidhing labanan. Si Daryl ay hindi paniwala na sasabik, at nagpapasalamat sa laban na yon. Titang na. Salamat na lang dumating sa oras si Zhu Baiji. Kung hindi man, ang pamilya Carter ay hindi makataka sa kamatayan. Kahit na nagpapasalamat siya, ang mga mata ni Daryl ay nakatingin pa rin ng mariin kay Gonggong. Halos lumuwa ang mata niya. Tama si Zhu Baiji, mukha namang maganda si Gonggong sa laban na yon. Ang balangkas ng kanyang perpektong figura ay ipinakita. Ang bawat tao ay mesmerized kapag nakita nila yon, hindi nila maalis ang tingin sa kanya. Hindi lamang ito si Daryl, ngunit ang mga kalalakihang Carter ay nakaganyak din. Walang pakialam si Gonggong na ang karamihan sa mga tao ay bumalot sa kanya. Kinagat niya ang kanyang mga labi, at tinawag ang kanyang panloob na lakas hanggang sa maksimum. Patuloy siyang nagpadala ng mga nakamamatay na pag-atake kay Zhu Baiji. Gayunpaman, ang kanyang kapangyarihan ay mas mahina pa rin kaysa kay Zhu Baiji. 10 minuto ang lumipas, at hindi pa niya ito matatalo. Sa kabaligtaran, kinaya siya ni Zhu Baiji.
Mukha siyang nakaka-relax habang iniiwasan ang mga pag-atake ni Gonggong at nagpatuloy siya sa panunukso sa kanya. Anong pabangong suot mo? Ang bango-bango mo. Mamatay ka na lang. Kung mamatay ako, sino ang magpapahalaga sa iyong kagandahan? Ikaw. Bumuntong hininga si Daryl nang mapagtanto na kinontrol ni Zhu Baiji ang sitwasyon. Malakas siyang sumigaw, "Kapatid Zhu, iiwan ko ito sa iyo. Mayroon pa akong ilang mga bagay na dapat harapin, mangyaring maghintay hanggang sa makabalik ako." Hanggat nandoon si Zhu Baiji, hindi na kailangan gawin yon ni Daryl, si Gonggong ay hindi na nagmamalasakit sa kanya. Ang pinakamahalagang bagay kay Daryl sa sandaling iyon ay upang bumalik sa bagong daigdig ng mabilis at makipagkita kay Yvette Lane. Go, go! Ngumiti si Zhu Baiji habang ikinakaway ang mga kamay. Pumunta at ayusin ang iyong mga bagay ng mabilis. Hanggat narito ako, walang maglalakas loob. Dahil alam niyang si Diao Chan ay nasa mansyon ng Carter, nakatuon sa kanya ang pansin ni Zhu Baiji. Sa sandaling yon, nais niyang umatras si Gonggong upang makapunta siya at makita si Diao Chan. Wala siyang pakialam sa iba pang mga negosyo ni Daryl. Nang pumayag si Zhu Baiji, tumango si Daryl. Napakahusay. Salamat, kapatid Zhu. Hindi natakot si Daryl sa gagawin ni Zhu Baiji kay Diao Chan. Kung sa bagay, siya ang babae ni Lubu. Nang makausap niya ito, maramdaman ni Daryl ang kanyang talino at talino. Kahit na si Zhu Baiji ay isang gwapong lalaki, hindi niya ito kayang maiwanan sa kanya. Dahil hindi na siya nag-aalala tungkol doon, pakiramdam ni Daryl ay parang binuhat ang mga bigat mula sa kanyang balikat. Pagkatapos, tiningnan ni Daryl si Debra at ang iba pa. Debra, Yvonne, kailangan kong bumiyahe sa bagong daigdig. Babalik ako maya-maya. Si Debra at ang iba pa sa kanila ay naipit sa Peach Blossom Forest sa loob ng ilang araw. Dumaan sila sa maraming paghihirap, kaya dapat siya ay manatili upang makasama sila. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian. Wala nang natitirang oras si Yvette. Pumunta ka. Huwag kang mag-alala tungkol sa amin. Dapat kang bumalik ng ligtas. Si Debra, Yvonne, at ang iba pa ay taimtim na tumango habang pinapaalalahanan siya. Tumango si Daryl at binalingan si Zoran. Pagkatapos ay mabilis siyang umalis sa mansyon ng Carter. Hoy, tigilan mo na, Daryl. Nanginginig sa gulat at galit si Gonggong nang makita yon. Akmang tatakbo siya upang pigilan siya. Gayunpaman, hinarangan ni Zhu Baiji ang kanyang pagtatangka bago niya ito nagawa. Si Zhu Baiji ay may isang nakasisindak na mukha sa kanyang mukha. Bakit may mata ka sa aking maliit na kapatid? Sa palagay mo hindi ba mas masaya ang larong ito sa akin? Lumayo ka sa aking paraan. Galit na galit si Gonggong na tinapakan ang paa. Gayunpaman, wala siyang magawa tungkol doon. Napilitan siyang magpatuloy na labanan si Zhu Baiji. Gayunpaman, tila hindi siya mananalo, kaya nagsimula siyang magpanik. Samantala, hindi huminto si Daryl para magpahinga sa buong paglalakbay bago siya tuluyang nakarating sa lungsod Maharlika ng bagong daigdig. Gayunpaman, hindi siya pumasok sa lungsod, tumungo siya sa Moonlight Lake sa labas ng bayan. Ipinangako niya kay Yvette na makikilala niya ito sa Moonlight Lake bago ang martial arts marriage tournament. Nais niyang subukan na palabasin siya. Sa sandaling yon, ang buwan ay naghang mataas, at ang mga bituin ay may tuldok sa kalangitan. Ang Moonlight Lake ay mukhang napakaganda na parang isang pagpipinta. Nang makarating doon si Daryl, nakakita siya ng ilang mga figura sa tabi ng lawa. Inatasan niya sila na magtungo muna sa bagong daigdig. Sa sandaling yon, mayroon lamang Zephyr, Levin, at Volt Dixon, wala si Nimbus. Kapatid Daryl. Natuwa ang tatlong magkakapatid na Dixon nang makita nila si Daryl. Mabilis nilang inaabangan ang pagtanggap sa kanya. Nakita niyo bang lahat si Yvette? Tinanong sila ni Daryl nang may pagkadali. Inutusan niya ang 4 na warlords na maghintay para sa kanya malapit sa Royal City. Nakalimutan niyang sabihin sa kanila na hintayin si Yvette ng partikular. Napakamot ng ulo si Zephyr. Hindi namin siya nakita. Naghintay kami malapit sa Royal City pagdating namin, ngunit hindi namin nakita si Miss Yvette. Huminga ng malalim si Daryl, nakaramdam siya ng konting pagkabalisa. Parang wala pa si Yvette sa labas. Ang palasyo ay mababantayan, at kahit na sa tulong ni Sloan,
maaari pa ring makalusot si Yvette palabas ng Royal City. Habang iniisip niya iyon, sinuri niya ang kanyang paligid. Pagkatapos, tinanong niya, nga pala, nasaan si Nimbus? Siya. Naging seryoso ang ekspresyon ni Zephyr. Sumagot siya, nagpunta siya sa Royal City upang mag-imbestiga. Nagkasalungatan ang ekspresyon ni Zephyr sa kanyang mukha. Sa araw, nabalitaan namin na may nagpanggap na alagad sa Elysium Gate. Nag-set up sila ng isang stall at nagbenta ng mga elixir, at inaangkin nila na ikaw ang gumawa ng mga elixir. Pinag-usapan at nagpa siyang pakawalan si Nimbus at siya sa atin ito. Ano? Ang mga tao ay nagpapanggap na mula sa Elysium Gate at ginagamit ang aking pangalan upang magbenta ng mga elixir. Sumimangot si Daryl, nagalit siya. Sino ang magiging matapang? Habang iniisip niya iyon, kaagad niyang binigyan sila ng mga tagubilin. Maaari kayong maghintay dito. Kapag nakita mo si Yvette, hintayin mo ako dito. Pagkatapos, mabilis na pumasok si Daryl sa lungsod ng Maharlika. Alam niya na maraming makapangyarihang magsasaka mula sa lahat ng iba pang mga mainland ay nandoon para sa paligsahan sa kasal ni Yvette sa martial arts. Ang buong lungsod ng Maharlika ay mayroong maraming uri ng tao. Sa makatuwid, normal para sa isang tao na magbalat kayo bilang mga alagad ng Elysium Gate upang makilala ang ibang tao. Gayunpaman, napakalayo nila nang ginamit nila ang kanyang pangalan upang magbenta ng mga elixir. Kailangan niyang siyasatin ang bagay na yon. Hindi nagtagal, pumasok siya sa Royal City. Ang mga lansangan ay kinapos sa buhay, ang mga magsasaka ay nagkalat kung saan man. Naglakad siya sandali, at di nagtagal ay may narinig siyang kaguluhan sa malapit. Nakita niya ang isang stall na nagbebenta ng mga elixir sa kanyang harapan. Tila maraming tao ang natipon sa booth. Ang may-ari ng stall ay isang matandang magsasaka na may puti ng buhok. Siya ay tumingin ng kaaya-aya at payat, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang. Tumayo sa likuran niya ang apat na lalaki, hindi sila mukhang sobrang bait, ngunit mukhang hindi rin sila mahina, sila ay mga emperador ng martial. Ang kapangyarihan ng matanda ay lalo nang hindi mawari. Sa sandaling iyon, si Nimbus ay nasa kalagitnaan ng isang debate kasama ang matanda. Ayokong ipagpatuloy ang kalokohan na ito sa iyo. Mag-impact na ngayon, kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Oh. Bakit ganun? Dahil isa ako sa apat na warlords ng Elysium Gate. Nagpanggap kang nagmula sa Elysium Gate upang magbenta ng mga elixir dito, at inaangkin mo pa na ang aming sect master ay gumawa ng mga elixir na ito. Nakakagulat na hindi ko sinira ang iyong stall. Si Nimbus ay nagpatuloy na makipagtalo sa matandang lalaki, namumula ang mukha niya. Ang nakapaligid na karamihan ng tao ay nakaturo sa kanila habang tinatalakay din nila ito. Ang isang tunay na miyembro ng Elysium Gate ay nadapa sa isang huwad, ito ay magiging kawili-wili. Ang taong ito ay napakalakas, sigurado ako na ang elixir na ipinagbibili niya ay hindi peke. Sino ang nakakaalam, tingnan natin. Mabilis na lumapit sa kanila si Daryl. Tumingin siya kay Nimbus at tinanong, ano ang nangyayari? Nang sinabi niya iyon, sinubukan niya ng matalino ang mga kapangyarihan ng matanda, at laking gulat niya. Pitang na. Antas ng langit na pagtaas. Ang matandang lalaki na ito ay nasa antas ng langit na pag-akyat. Kapatid kong Daryl. Natuwa si Nimbus nang makita si Daryl, pagkatapos, agad siyang umungol. Ang matandang ito ay gumagamit ng pangalan ng Elysium Gate upang magbenta ng mga elixir dito. Inaangkin nila na ginawa mo ang mga elixir na ito. Oh. Tumango si Daryl habang nakatingin sa matanda. Magalang niyang sinabi, Ginoo, ginagamit mo ang pangalan ko sa panloloko sa ibang tao. Hindi ba medyo immoral yon? Si Daryl ay hindi magiging magalang kung ito ay ibang tao. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian, masyadong matapang ang matandang iyon. Ikaw si Daryl Darby, pagmamaliit ng matandang lalaki kay Daryl habang tinatanong siya. Tumango si Daryl at sumagot, oh. Ang matandang lalaki ay hindi nagpakita ng anumang mga palatandaan ng pagkabalisa. Ngumiti siya kay Daryl at tumango. Ang langit ay hindi nabigo. Nagpapanggap ako na ikaw ay nagbebenta ng mga elixir, at sa wakas natagpuan kita. Pagkatapos, ang apat na lalaki sa likuran niya ay nagpalakpak at nagtawanan. Natagpuan namin siya. Master, ang iyong ideya ay napakatalino.
Kaya, siya si Daryl Darby. Pitang na, ano ang nangyayari? Nataranta si Daryl sa tuwa at ang apat na lalaki. Malinaw na sila ang mga alagad ng matanda. Patawad. Ngumiti ang matanda at tumama sa bilis ng kidlat. Agad niyang siniko ang mga kalokohan ni Daryl. Hindi makapag-react si Daryl sa oras. Nag-igting siya at biglang hindi siya makagalaw. Pitang na. Natigilan si Daryl. Naisip niya na ang matandang lalaki ay gumamit ng kakaibang pamamaraan upang masabla ang kanyang mga akupong. Ang matanda ay hindi lamang nag-selyo ng kanyang mga akulo, ngunit nagawa niyang sugpuin din ang larangan ng enerhiya ni Daryl. Kapatid na Daryl. Nagbago rin ang ekspresyon ni Nimbus. Sigaw niya at malapit ng sumugod. Gayunpaman, bago pa man siya makalapit kay Daryl, muling tumama ang matanda. Nimbus ang tensyonado at nanatili sa lugar. Napanganga si Daryl. Ginamit ng matandang lalaki ang pangalan ni Elysium Gate upang magbenta ng mga elixir. Ginawa niya ito upang akitin si Daryl sa bukas. Ang pangwakas na layunin ng matanda ay upang makuha si Daryl. Ikaw. Natigilan at nagalit si Daryl. Sinamaan niya ng tingin ang matanda. Pinadala ka ba ng emperador ng bagong daigdig? Wala siyang galit sa sinuman. Nasa bagong lungsod sila ng lungsod ng Maharlika, at bukod sa emperador ng bagong daigdig, wala siyang ibang mga kaaway. Ang matanda ay hindi tumugon sa kanya, lumingon siya sa kanyang mga alagad at sinabi, huwag lamang tumayo roon, alisin siya. Oo, guro. Pagkatapos ang apat na lalaki ay nagtungo kay Daryl. Dalawa sa kanila ang kumuha kay Daryl sa kanyang mga braso, bit-bit ng dalawa pa ang binti ni Daryl. Pagkatapos, tumakbo sila sa malayo. Iniwan ng matanda ang kanyang stall at sumunod sa suite. Kapatid Daryl. Nababahala si Nimbus nang makita niyang kinuha nila si Daryl. Sumigaw siya ng malakas habang sinusubukan niyang magmadali upang iligtas siya, ngunit ang kanyang mga kalalakihan ay natatakan. Kaya, napapanood lamang niya habang kinukuha nila si Daryl. Ang apat na lalaki ay may kabuuang panloob na enerhiya. Inangat nila si Daryl at tumakbo ng mabilis. Sa isang iglap, nasa labas na sila ng lungsod. Hindi sila kasama ng emperador ng bagong daigdig. Sumimangot si Daryl, naguluhan siya. Kung sila ang mga kalalakihan ng emperador ng bagong daigdig, dadalhin nila siya sa palasyo. Gayunpaman, kung hindi sila kasama ng emperador, sino ang matandang iyon at ang kanyang apat na alagad? Tinanong ni Daryl ang matanda, Hoy, sino ka? Saan mo ako dadalhin? Daryl. Tumawa ang matanda at sinabi, huwag kang magpanik, wala akong gagawin sa'yo. Dinakip lang kita kasi desperada na ako. Para sa katuparan ng kagustuhan ng aking anak na babae, humihingi muna ako ng paumanhin sa'yo. Anak na babae. Nataranta si Daryl. Hindi niya alam kung iiyak o tatawa siya. Sino ang anak mo? Kilala ko ba siya? Ang matandang lalaking ito ay nagpanggap na ako at nagbebenta ng mga peking elixir upang ako lamang ay madakip. Pagkatapos, sinabi niya na nais ng kanyang anak na babae na makita ako. Sino siya? Si Daryl ay nag-isipan ng mahabang panahon ngunit hindi makagawa ng anumang konkreto. Ngumiti ang matanda at walang sinabi. Inutusan lamang niya ang apat na kalalakihan na magpatuloy sa bilis. Sa sandaling iyon, hindi alam ni Daryl na ang matandang lalaki ay si Eric Scope, ang Icefire Island Sect Master. Ang Icefire Island ay matatagpuan mga 400 na kilometro ang layo mula sa bagong daigdig sa dakong timog na dagat. Hindi ito isang malaking isla, ngunit mayroon itong kakaibang tanawin. Ang isla ay may matangkad na mga bundok na natatakpan ng nyebe sa buong taon, at gayunpaman, ang lava ay dumaloy sa paanan ng mga bundok. Iyon ay kung paano nakuha ang pangalan nito. 1,000 taon na ang nakalilipas, isang kakatuwang tao mula sa bagong daigdig ang aksidenteng nadapa at nakarating sa Icefire Island. Ang natural na mga kababalaghan ng isla ay agad na akit sa kanya, kaya't nagtayo siya ng isang sekta doon. Simula noon, iniwasan niya ang buong mundo at bihirang makipagsapalaran sa mundo ng mga magsasaka. Si Eric Scope ang 17 sekta ng pinuno ng mga sekta. Ang Icefire Island ay may napakakaunting mga miyembro dahil iniiwasan nila ang mundo at bihirang makihalubilo sa iba pa.
Dagdag pa, matatagpuan sila ng malayo sa mainland. Ang buong sekta ay may mas mababa sa 10 miyembro sa kabuuan. Ang 4 na lalaking nagdala kay Daryl ay ang 4 na huling alagad ni Eric. Ang mga ito ay quadruplet, at sila ay inabandona. Kinuha sila ni Eric nang madapa siya sa kanila mga 30 taon na ang nakakalipas. Ang 4 na lalaking iyon ay pawang brown at walang utak. Sila ay medyo walang muwang at mapurol. Dinala sila ni Eric pabalik sa Icefire Island bilang kanyang mga alagad. Pinangalanan niya sila na First Scope, Second Scope, Third Scope, at Fourth Scope. Napagtanto ng First Scope na balisa si Daryl, kaya pinuntahan niya siya at sinabi, "Huwag kang kabahan. Dadalhin ka lang namin upang makita ang aming little junior sister. Idol mo siya." Nang sinabi niya yon, ang First Scope ay mukhang napakamisteryoso, ngunit ang kanyang boses ay malakas. Pagkatapos, ang iba pang 3 nag-chime din. "Ano ang ibig mong sabihin, idolo? Gusto ng little junior sister si Daryl. Gusto niyang pakasalan siya." Oh. Ang dude na ito ay mukhang gwapo, mahusay siyang laban para sa aming little junior sister. Kaya dapat bang tawagan natin si Daryl na aming maliit na bayaw? Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak. "Kayong lahat, manahimik kayo." Si Eric na nasa harapan nila ay nakakunot ang noo habang pinagsasabihan sila. Ang kanyang 4 na alagad ay walang muwang at masunurin, at sila ay napakatalino sa maraming aspeto. Gayunpaman, wala silang filter noong nagsalita sila. Buntong hininga. Ibinaba ng 4 na lalaki ang kanilang ulo at hindi na naglakas loob na magsalita. Natatakot sila sa kanilang Panginoon at wala nang iba pa. Pagkatapos ng ilang oras, nakarating na rin sila sa isang manor sa tabi ng mga bundok at tubig. Ang manor ay naiwan sa mga labi ng maraming taon, may mga cobweb saan man. Maliwanag na matagal na itong inabandona. Gayunpaman, ang isa sa mga silid ay pinananatiling malinis, at may mga ilaw pa rito. Nang nasa tabi na sila ng pinto, nagsimulang muli ang 4 na magkakapatid. "Munting kapatid na babae, ang iyong idolo ay narito." Hindi. Dapat mong sabihin na ang lalaking iniisip niya ay narito." "Oo, tingnan mo ako, nakalimutan ko ulit yan." Sino ang munting kapatid na babae na patuloy nilang binabanggit? Sumimangot si Daryl. Nakikita niya na ang 4 na kalalakihan ay pinalayaw ang kanilang little junior sister. Pinandilata ni Eric ang kanyang mga alagad upang manahimik sila. Pagkatapos ay itinulak niya ang pinto at pumasok sa silid. Humirit. Matapos niyang itulak ang pinto, malumanay na sinabi ni Eric, "Mahal kong anak, dinala ko sa iyo si Daryl Darby. Hindi ka dapat magkaroon ng anumang panghihinayang sa buhay." Ngumiti si Eric nang sinabi niya iyon. Gayunpaman, mayroon ding kalungkutan sa kanyang tono. Ang anak na babae ni Eric ay may kakaibang sakit, hindi na siya makakaligtas pa ng mas matagal. Nais niyang makita si Daryl bago siya namatay. Nanginginig si Daryl at hingal. "Titang na. Ito ang napakagandang babae na nabanggit ng 4 na lalaki ngayon lang." Napansin ni Daryl ang isang mahina, maliit na tao sa kama. Mayroon siyang isang nakakaakit na figura, ngunit ang kanyang buong mukha ay itim at namamaga, mahirap siya tingnan. Ang ginang sa kama ay anak ni Eric, si Stella Scope. Si Stella ay naging labong 8 taong gulang lamang sa taong iyon, siya ay matalino at maganda. Tulad ng kanyang paglaki sa Icefire Island sa kanyang buong buhay, lagi niyang nais na makita ang labas ng mundo mula noong siya ay bata pa. Kalahating taon na ang nakalilipas, nakalabas siya mula sa Icefire Island, habang ang kanyang ama ay hindi pansin. Gumala siya ng ilang mga kontinente, at marami siyang narinig na mga kwento tungkol kay Daryl. Iyon ang dahilan kung bakit iginagalang niya siya. Narinig niya na itinatag niya ang Elysium Gate, na sikat sa buong 9 na kontinente, sa murang edad. Walang ibang makakamit ang ginawa ni Daryl. Mula noon, tinatrato ni Stella si Daryl bilang idolo niya. Nagpunta pa siya sa World Universe upang makita kung makikilala niya ito ng personal. Sa kasamaang palad, sa kalahati ng paglalakbay, nalason siya. Siya ay isang magandang babae, ngunit ang lason ay naging pangit sa kanya. Ang kanyang katawan ay nanghihina na rin sa araw. Nang malaman ni Eric ang kalagayan ng kanyang anak na babae, siya ay nasaktan at nadurog ang puso at walang magawa dahil halos walang nakakaalam kung paano pagalingin ang partikular na lason.
Kaya, makakahanap lamang si Eric ng paraan upang makuha si Daryl at dalhin siya sa kanya upang matupad ang kanyang huling hiling. Daryl Darby. Nanginginig at natuwa si Stella nang makita ang lalaki. Siya ay may kaya, ayang boses, ngunit parang mahina at walang sigla ang tunog nito. Kahit na lagi niyang iniidolo si Daryl, iyon ang unang pagkakataong nakilala niya siya. Biglang si Stella ay hindi lamang natuwa, ngunit medyo nahihiya din. Ngumiti si Eric, puno ng lambing ang kanyang mga mata. Mahal kong anak na babae, nagsumikap ako upang madakip si Daryl dito. Masaya ka ba? Ano? Dinakip niya si Daryl. Napatalon si Stella nang marinig yon. Tinignan niya ng mabuti si Daryl at napagtanto na ang kanyang mga akupong tinatakan ay tinatakan. Bigla na lang siyang medyo nabalisa. Tay, paano mo siya makukuha? Siya si Daryl Darby. Si Daryl ay kanyang idolo, paano nagawa iyon ng kanyang ama? Tumawa si Eric. Wala siyang pakialam doon. Pagkatapos, malumanay niyang sinabi, hindi mo ba sinabi na nais mong makipagkita sa kanya ng personal? Dinala ko siya dito. Dapat masaya ka. Nag-iisa lamang ang anak na babae ni Eric, kaya minahal at pinalaki niya ito mula noong bata pa siya. Sasabog pa siya sa palasyo upang makuha ang emperor para sa kanya. Kung iyon ang gusto niya, pabayaan na lang si Daryl. Ni hindi niya pinapansin ang mata. Tatay. Naramdaman ni Stella na walang magawa. May nais siyang sabihin, ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Nais niyang makita si Daryl, ngunit ang mga pamamaraan na ginamit ng kanyang ama ay masyadong krudo. Bumuntong hininga si Daryl. Sa wakas ay naintindihan na niya ang nangyari. Ang batang babae ay nalason, at wala na siyang masyadong oras. Dinakip siya ng kanyang ama dahil hinahangaan siya nito. Nais niyang makipagkita sa kanya ng personal upang matupad ang panghuli niyang hangarin. Ganon ang kadakilaan ng isang magulang. Noong una, medyo galit pa rin si Daryl. Gayunpaman, naawa rin siya kay Stella. Kahit na ang batang babae ay hindi maganda ang hitsura sa sandaling iyon, siya ay malapit nang mamatay sa isang murang edad. Nakakaawa naman. Sa sandaling yon, hindi pa alam ni Daryl na si Stella ay isang napakagandang babae. Naging pangit lang siya dahil sa lason. Habang iniisip niya yon, tinanong ni Daryl, nalason ba ang babaeng ito? Oo. Tumango si Eric, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit ng puso at kawalan ng kakayahan. Siya ay ang pinunong sekta ng Icefire Island at isang tao sa antas ng langit na pag-akyat. Ngunit hindi niya mailigtas ang kanyang minamahal na anak na babae. Ito ang nakakatawang bagay. Ngumiti si Daryl at nagpatuloy na sinabi, kung tama ang hula ko, nalason siya ng corpse flower, tama ba? Pagkatapos, tiningnan ni Daryl ng mabuti ang sitwasyon ni Stella. Ang corpse flower ay isang labis na nakakalason na halaman. Lumaki ito sa mga lugar kung saan nagtipon ang mga masasamang espiritu. Partikular nitong hinihigop ang mga sustansya mula sa mga bangkay, kaya't ang ganoon pangalan nito. Nabanggit ng Infinite Elixir Manual na ang lason ay tinitipon ang larangan ng enerhiya ng biktima nito upang mapabilis ang kanilang kamatayan. Ang isang ordinaryong tao ay namatay sana sa lugar, ngunit ang mga magsasaka ay maaaring mas mababa sa 10 araw. Iyon ang nangyari kay Stella. Paano mo nalaman? Labis ang pagkabigla ni Eric nang marinig niya ang obserbasyon ni Daryl. Si Stella at ang kanyang 4 na kapatid ay tumingin din kay Daryl. Lalo na si Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na paghanga, hindi nakakagulat na siya ang idolo niya. Agad niyang nahulaan ang nangyari sa kanya. Ngumiti si Daryl. Siyempre. Hindi lamang iyon, ngunit makakakuha din ako ng antidote. Siya ay galit na galit kapag kinuha nila siya laban sa kanyang kalooban, hindi niya sana sila tutulungan. Gayunpaman, ramdam din niya ang kabaitan ni Stella, hindi niya matiis na panoorin ang pagkamatay nito. Ibig mo bang sabihin yon? Natigilan si Eric, pagkatapos ay nagtanong siya ng mapilit, paano mo ginagawa ang pangontra? Hindi mo kailangang malaman iyon. Ngumiti si Daryl at sumagot, ngunit medyo nakakagambala. Kailangan kong hanapin ang mga sangkap para sa pagkuha ng elixir. Tapos, tumingin si Daryl kay Eric. Kaya, mangyaring i-unseal ang aking mga acupoint, hayaan mo akong maghanap ng ilang mga sangkap upang lumikha ng antidote elixir.
Nabanggit ng Infinite Elixir Manual na ang isang tiyak na Clear Bright Elixir ay maaaring maging pangontra sa lason ng corpse flower. Gayunpaman, nangangailangan ito ng ilang mga bihirang sangkap. Magtatagal ng ilang oras upang maghanap para sa kanila. Alisan ng takbo ang takip ng kanyang mga acupoint. Inaasahan ni Eric na magpagaling, ngunit nag-ingat siya nang marinig niya ang mga salita ni Daryl. Minisya niya ang lalaki. Huwag mong subukang paglaruan ako. Alam kong sanay ka sa paggawa ng mga elixir. Kung hindi man, hindi ako nagkukunwaring nagbebenta ng mga peking elixir sa iyong pangalan upang maakit ka dito. Gayunpaman, ang mga mata at tono ni Eric ay naging matalim. Ang panunaw sa laso ng corpse flower ay nawala sa loob ng 1,000 taon, wala nang makakaya. Kaya, huwag mong subukang lokohin ako. Gusto mong alisin ang tatak ng iyong mga acupoint upang makatakas ka, tama? Mahinahong tanong ni Eric na parabang nakita niya ang plano ni Daryl. Si Eric ay napunta sa maraming lugar at bumisita sa maraming tanyag na mga doktor upang gamutin ang kanyang anak na babae, ngunit hindi siya naging matagumpay. Pinakamahalaga, inagaw niya si Daryl. Duda niya na ililigtas ng lalaki ang kanyang anak na babae. Sigurado si Eric na ginamit lang iyon ni Daryl bilang dahilan upang tumakas. Nang sinabi niya na nais niyang maghanap para sa mga sangkap, maaaring ito ay isang ruse. Pitang na, ang matandang ito. Nais ni Daryl na umiyak nang makita ang pagpapasya ng matanda, ang kanyang kabaitan ay hindi pinahalagahan. Mahal kong anak na babae. Ngumiti si Eric kay Stella, nakilala mo ang idolo mo, sigurado ako na wala ka ng pagsisisihan. Pagkatapos, lumingon si Eric kay Daryl at sinabi, wala akong ibang hiniling. Mangyaring manatili sa kanyang tabi, at samahan siya, bago siya mamatay. Hahayaan kita pagkatapos niyang pumasa. FCK. Sinabi ko na maililigtas ko siya, subalit hindi mo ako pinaniwalaan, at nais mong manatili ako rito hanggang mamatay siya. Ano ang lohika na ito? Nakaramdam ng pagkalungkot si Daryl. Nais niyang gumanti ngunit pinigilan ang kanyang dila, gayunpaman. Sa sandaling yon, hindi pa alam ni Daryl na si Stella ay isang napakagandang babae. Naging pangit lang siya dahil sa lason. Habang iniisip niya yon, tinanong ni Daryl, nalason ba ang babaeng ito? Oo. Tumango si Eric, ang kanyang mga mata ay puno ng sakit ng puso at kawalan ng kakayahan. Siya ay ang Icefire Island Sect Master at isang tao sa antas ng langit na pag-akyat, ngunit hindi niya mailigtas ang kanyang minamahal na anak na babae. Ito ang pinakanakakatawang bagay. Ngumiti si Daryl at nagpatuloy na sinabi, kung tama ang hulaan ko, nalason siya ng corpse flower, tama ba? Pagkatapos, tiningnan ni Daryl ng mabuti ang sitwasyon ni Stella. Ang corpse flower ay isang labis na nakakalason na halaman. Lumaki ito sa mga lugar kung saan nagtipon ang mga masasamang espiritu. Partikular nitong hinihigop ang mga sustansya mula sa mga bangkay, kaya't ang pangalan nito. Nabanggit ng Infinite Elixir Manual na lason ang magtitipon sa larangan ng enerhiya ng biktima nito upang mapabilis ang kanilang kamatayan. Ang isang ordinaryong tao ay namatay sana sa lugar, ngunit ang mga magsasaka ay maaaring mas mababa sa 10 araw. Iyon ang nangyari kay Stella. Paano mo nalaman? Labis ang pagkabigla ni Eric nang marinig niya ang obserbasyon ni Daryl. Si Stella at ang kanyang 4 na kapatid ay tumingin din kay Daryl. Lalo na si Stella. Ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na paghanga, hindi nakakagulat na siya ang idolo niya. Agad niyang nahulaan ang nangyari sa kanya. Daryl's may pinangunahan, syempre. Hindi lamang iyon, ngunit makakakuha din ako ng antidote. Siya ay galit na galit kapag kinuha nila siya laban sa kanyang kalooban, hindi niya sana sila tutulungan. Gayunpaman, ramdam din niya ang kabaitan ni Stella, hindi niya matiis na panoorin ang pagkamatay nito. Ibig mo bang sabihin yon? Natigilan si Eric, pagkatapos ay nagtanong siya ng mapilit, paano mo ginagawa ang pangontra? Hindi mo kailangang malaman iyon. Ngumiti si Daryl at sumagot, ngunit medyo nakakagambala. Kailangan kong hanapin ang mga sangkap para sa pagkuha ng elixir. Tapos, tumingin si Daryl kay Eric. Kaya, mangyaring i-unseal ang aking mga acupoint, hayaan mo akong maghanap ng ilang mga sangkap upang lumikha ng antidote elixir. Nabanggit ng Infinite Elixir Manual na ang isang tiyak na Clear Bright Elixir ay maaaring maging pangontra sa lason ng corpse flower.
Gayunpaman, nangangailangan ito ng ilang mga bihirang sangkap. Magtatagal ng ilang oras upang maghanap para sa kanila. Alisan ng takbo ang takip ng kanyang mga akupoint. Inaasahan ni Eric na magpagaling, ngunit nag-ingat siya nang marinig niya ang mga salita ni Daryl. Ninisyan niya ang lalaki. Huwag mong subukang laruin ako. Alam kong sanay ka sa paggawa ng mga elixir. Kung hindi man, hindi ako nagkukunwaring nagbebenta ng mga peking elixir sa iyong pangalan upang maakit ka dito. Gayunpaman, ang mga mata at tono ni Eric ay naging matalim. Ang panunaw sa laso ng corpse flower ay nawala sa loob ng 1,000 taon, wala nang makakaya. Kaya, huwag subukang lokohin ako. Gusto mo akong alisin ang takbo ng iyong mga akupoint upang makatakas ka, tama? Mahinahong tanong ni Eric na parabang nakita niya ang plano ni Daryl. Si Eric ay napunta sa maraming lugar at bumisita sa maraming tanyag na mga doktor upang gamutin ang kanyang anak na babae, ngunit hindi siya naging matagumpay. Pinakamahalaga, inagaw niya si Daryl. Duda niya na ililigtas ng lalaki ang kanyang anak na babae. Sigurado si Eric na ginamit lang iyon ni Daryl bilang dahilan upang tumakas. Nang sinabi niya na nais niyang maghanap para sa mga sangkap, maaaring ito ay isang ruse. Pitang na, ang matandang ito. Nais ni Daryl na umiyak nang makita ang pagpapasya ng matanda, ang kanyang kabaitan ay hindi pinahalagahan. Mahal kong anak na babae. Ngumiti si Eric kay Stella, nakilala mo ang idolo mo, sigurado ako na wala ka ng pagsisisihan. Pagkatapos, lumingon si Eric kay Daryl at sinabi, wala akong ibang hiniling. Mangyaring manatili sa kanyang tabi at samahan siya bago siya mamatay. Hahayaan kita pagkatapos niyang pumasa. Pitang na. Sinabi ko na maililigtas ko siya, subalit hindi mo ako pinaniwalaan at nais mong manatili ako rito hanggang mamatay siya. Ano ang lohika na ito? Nakaramdam ng pagkalungkot si Daryl. Nais niyang gumanti ngunit pinigil ang dila, gayunpaman. Tatay. Nag-alalang sinabi ni Stella, hayaan mo na lang si Daryl. Bakit? Naguluhan si Eric. Akala niya hinahangaan ni Stella si Daryl. Bakit niya gugustuhin na pakawalan siya? Ay, kinagat ni Stella ang labi. Malumanay na sinabi niya, siya ay isang tanyag na bayani. Nasiyahan na ako na nakilala ko siya ng personal. Humahanga lang ako na mamamatay kaagad. Hindi ko siya kaibigan, kaya paano ko siya hihilingin na makasama ako? Nakasimangot na naiisip si Eric. Alam niyang tama si Stella. Nagkamali na siya nang nahuli niya si Daryl. Mas masahol pa ito nang hilingin niya kay Daryl na manatili at samahan ang kanyang anak na babae. Gayunpaman, kung hahayaan niya si Daryl na umalis, hindi niya ito makikita. Hindi ba yon magiging mas masaya sa kanya? Bigla na lang nakaramdam ng salungatan. Mataray na tumango si Daryl. Kahit na ang matandang lalaki ay hindi makatuwiran, ang kanyang anak na babae ay mabait at maunawain. Buntong hininga. Ang 4 na magkakapatid na naging tahimik sa tabi ni Stella ay nagsimulang humagalaw sa usapan. Ano ang ibig mong sabihin, munting bunsong kapatid? Nakuha namin si Daryl para sayo. Bakit ka pa rin nasisiyahan? Sa palagay ko nakukuha ko ito. Ang ibig sabihin ng little junior sister ay wala siyang relasyon kay Daryl, kaya't hindi makatuwiran na manatili sa tabi niya si Daryl. Sa kanilang mga talakayan, biglang nagkaroon ng ideya ang first scope. Ang kanyang mga mata ay sumisikat habang siya ay sumisigaw kay Eric, Guro, alam ko ang ibig sabihin ng little junior sister. Gusto niyang pakasalan si Daryl. Pagkatapos, pumalakpak ang iba pang 3 magkakapatid bilang pagsang-ayon. Oo. Kung ang munting bunso na babae ay asawa ni Daryl, obligado siyang panatilihin ang kumpanya. Master, palamutihan natin ang silid at magsagawa ng kasal. Ayos yun. Magandang ideya ito. Pitag na. Nagbago ang ekspresyon ni Daryl habang nakikinig sa kanila. Ang 4 na taong may simpleng pag-iisip ay maaaring magkaroon ng anumang bagay. Sa parehong sandali, si Stella, na nasa kama, ay nakadama ng labis na kahihiyan. Nag-aalala siyang sinabi, manahimik ka. Ayaw ko. Nais niyang sabihin na ayaw niyang pakasalan si Daryl. Gayunpaman, labis niyang hinahangaan ang lalaki, kaya napalunok siya ng mga salita. Ito ay isang karangalan na magpakasal sa kanyang idolo.
Gayunpaman, nakakahiya pa rin na ang mga kapatid niya ang lumabo ng ganyan. Ayos! Saglit na pinag-isipan ito ni Eric bago siya ngumiti kay Stella at sinabi, magandang ideya ito. Mahal kong anak na babae, magsasagawa kami ng kasal para sa iyo ngayong gabi. Kapag nag-asawa na kayo, si Daryl ang magiging lalaki mo. Siya ay dapat na nasa tabi mo. Nang sinabi niya yon, buong pagmamalaking tiningnan ni Eric ang kanyang 4 na disipulo. Ang 4 na batang lalaki na ito ay karaniwang may mga nakatutuwang ideya lamang, ngunit ngayon, nakagawa sila ng magandang ideya. Kung tutuusin, wala nang natitirang oras si Stella. Wala siyang kawala sa pagpapakasal kay Daryl. Kahit na ang kapangyarihan ni Daryl ay bahagyang mahina, 1 antas 5 martial emperor lamang, siya ay bata pa. Mayroon pa siyang puwang para sa pagpapabuti. Hindi bababasa, maaari pa rin siyang bumangon hanggang sa maabot niya ang antas ng langit na pag-akyat. Pagkatapos, alang siya ni Eric na isang talento. Hindi masamang ideya na pakasalan siya ni Stella bago pa siya makuha ng lason. Titang na! Paano nila napagpasyahan ang napakalaking usapin tulad ng pag-aasawa ng gaanong kaswal? Nataranta si Daryl at halos maiyak na. Sino ang mga taong ito? Nababaliw ang mga disipulo, at ang Panginoon ay pantay na kakaiba. Bahagya siyang nagkaroon ng 2 pangungusap sa babaeng iyon, at kailangan niyang pakasalan siya. Hindi ba ganun kaswal? Makinig ka sa akin. Tumingin si Daryl kay Eric at ngumiti ng mapait. Papayag ako na manatili sa iyong anak na babae, ngunit sa loob lamang ng ilang araw. Mayroon pa akong ibang mahahalagang bagay na dapat pansinin, at hindi na kailangan ng kasal. Bukod sa kanyang hitsura, hindi pamilyar si Daryl sa babae. Kung pakasalan niya siya, labag ito sa kanyang sariling mga prinsipyo. Bakit? Kumunot ang noo ni Eric at hindi masayang sinabi, sa palagay mo ang aking anak na babae ay hindi bagay para sa iyo. Kung hindi dahil sa nalason siya, mas maganda siya kaysa sa isang engkantada. Kahit na gusto mo siyang pakasalan noon, baka hindi ako pumayag. Pagkatapos, huminga ng malalim si Eric at nagpatuloy na sabihin, dagdag pa, hinahangaan at iniidolo ka ng aking anak na babae. Ilang araw na lamang ang natitira upang mabuhay, hindi ka ba pwedeng magbigay ng kaunti? Nang sinabi niya yon, ang mga mata ni Eric ay puno ng pagmamahal sa kanyang anak na babae. Kasabay nito, tahimik na tiningnan ni Stella si Daryl habang ang kanyang mga mata ay hindi kumikislap. Nanginginig ang puso niya. Si Daryl ay tumanggi ng napakasimple, dahil ba sa iniisip niya na pangit ako? Habang iniisip niya yon, bigla siyang nalungkot at nasiraan ng loob. Ang awkward naman ni Daryl. Bigla siyang natigilan sa pagsasalita, kaya't tumango lamang siya. Mahusay, magpakasal tayo pagkatapos. Ayos lang. Medyo nakakaawa siya. Tratuhin ko ito bilang 1 kilos ng mabuting kalooban. Ikakasal ako sa kanya, kung tutuusin, kilos lang ito. Wala akong gagawin sa kanya. Natuwa si Stella nang pumayag siya. Nagtawanan ang 4 na magkakapatid at nagpalakpakan ng buong tuwa. Pare, maganda ang mga tipo mo. Oo, kapag pinakasalan mo ang ating munting bunsong babaeng kapatid, ningiti ka kahit nananaginip ka. Hindi alam ni Daryl kung tatawa o iiyak siya. Bakit dapat siyang maging masaya na magpakasal sa isang taong malapit ng mamatay? Kaya niyang iligtas siya, gayunpaman, hindi siya pinaniwalaan ni Eric, kaya wala siyang magawa tungkol doon. Di nagtagal, sa ilalim ng mga tagubili ni Eric, ang 4 na magkakapatid ay pinalamutyan ng masigla ang silid. Nang matapos nila ang lahat, nagdasal sila sa langit, at pagkatapos ay pinapunta sina Daryl at Stella sa silid pangkasal upang tapusin ang kanilang unang gabi bilang mag-asawa. Kahit na mas simple ang mga pamamaraan, ang kapaligiran ay masigla sa 4 na kakatuwang kapatid sa paligid. Sa wakas, nang natapos ang seremonya, umalis si Eric at ang 4 na magkakapatid. Sa sandaling yon, nandoon lamang sina Daryl at Stella sa pinalamusyan na silid. Si Stella ay 18 taong gulang lamang, nahihiya siya at nahihiya, kaya wala siyang sinabi. Si Daryl ay umupo sa tabi niya, medyo hindi siya nakaimik din. Ano ba ang nangyayari? Paano ako nagkataon na kumuha ng ibang asawa? Natahimik sandali silang dalawa. Pagkatapos, kinagat ni Stella ang kanyang mga labi, at sinabi ng marahan, Daryl, humihingi ako ng paumanhin, ang aking ama at mga kapatid ay kumilos ng labis, sana hindi mo sila isipin.
Ngumiti si Daryl at walang sinabi. Pagkatapos ay patuloy na sinabi ni Stella, "Huwag kang mag-alala, ang aking ama ay magtungo bukas. Gagawin ko ang aking pansin sa aking mga kapatid, at pagkatapos ay maaari kang umalis." Nakita ni Stella na ayaw ni Daryl na manatili doon. Kahit na hinahangaan niya at nagustuhan siya, hindi niya nais na itali siya. "Salamat." Ang kabutihan niya ay pinanghawakan si Daryl. Ngumiti siya at sinabi, "Gabi na, pahinga na tayo." Pagkatapos, umupo si Daryl na nakakrus ang kanyang mga binti, at sinubukang akitin ang kanyang panloob na enerhiya, upang malinis ang kanyang mga kupong. Kung nasa ilalim ito ng mga ordinaryong pangyayari, hindi maiisip ni Daryl na manatili bilang kanyang tagahanga. Gayunpaman, ito ay isang kritikal na panahon. Naghihintay pa rin sa kanya si Yvette, kaya't hindi siya gaanong gumugol ng oras doon. HMM. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.